Magsisimula ang ating kwento sa kabundukang ito, kung saan sa tuktok ng bundok Hua. At makikita rin dito ang napakataas na bato na may paikot na hagdan pataas. Mula sa tuktok nito isang boses ang mapapakinggan na sinasabi na bumaba ka ng bundok. At sinabi sa kwento kapag sinabi ng master na bumaba ka ng bundok, ibig sabihin nito ay dapat naghahanap ang isang disipulo ng karanasan sa mundo o sa Miriam. Lalo na para sa disipulong palaging nakakulong lang sa loob ng sekta. Ito ang ating pangunahing bida na nagulat nang marinig niya ito at nagtatakang sinabi na ano. Nakatingin sa kanya ang kanyang master na sinabi sa kanya na bakit ka nagulat. Hindi mo ba ito gusto? May lungkot sa kanyang mukha na may luha sa kanyang gilid ng matang sinabi na hindi naman po sa ganon. Pero paano ko po kayong iiwan mag-isa dito, master? Tumawa ito na sinabi sa kanya na huwag mo akong alalahanin. Bumaba ka sa mundo, maranasan mo ang maraming bagay, at bumalik ka. Habang nakaluhod siya nakatingin pa rin siya sa kanyang master na napasabi na ganun po ba. Napatungo siya ng kanyang ulo na sinabi pa na master. Sinabi naman sa kanya ng kanyang master na ang mga prinsipyo ng ating sekta ay inuuna ang katwiran at pagkakaisa, at nakatuon tayo sa pagtulong sa mahihirap at mahihina. Inilapat ang ulo sa sahig na sinabi pa sa kanya na higit sa lahat, lagi nating pinahahalagahan ang pagpapatupad ng katarungan laban sa kasamaan sa mundo. Na sinabi pa niya habang papaalis na siya na ang kagalang-galang na Teulgen, ang nagtatag ng aming sekta, ang nagtatag ng panuntunan ng 10 mabubuting gawa, at palaging binigyang diin ang katwiran at kapayapaan. Makikita ang kanyang master na sinabi pa na ang 10 mabubuting gawa ay tumutukoy sa 10 makatarungang aksyon. Na nangangahulugang lumabas sa mundo at kumpletuhin ang 10 gawain nang hindi tumatanggap ng anumang gantimpala o kabayaran. Dagdag pa niya habang naglalakad sa gilid ng bangin ang ating bida na dapat tayong tumindig sa panig. Nang mahihina, napalingon siya sa tuktok ng bundok na sinabi pa ng kanyang master na ginawa ko rin ang 10 mabubuting gawa noong bata pa ako. Dagdag pa niya habang makikita ang kanyang master sa tuktok ng bundok na pinuksa ko ang pugad ng mga kasamaan, ang Blood Death Fortress. Bukod pa rito, sa pagsugpo ng ambisyon ng Nine Shades Heaven, nailigtas ko ang maraming buhay. Habang bumaling na siya at nagpatuloy sa paglalakad sinabi pa ng kanyang master na at ngayon, dumating na ang panahon para gawin mo ang 10 mabubuting gawa. Makikita siyang malayo na ang kanyang nalalakad. Habang patuloy siya sa paglalakad sinabi niya na 15 taon. 15 taon na. Pumunta ako sa tuktok ng Mount Hua noong ako ay 14 na taong gulang. At 15 taon na mula nang matanggap ko ang mga aral ng aking master. Dagdag pa niya na ang buhay sa tuktok ng Mount Hua ay ganap na impyerno. At pagkatapos ay malakas siyang sumigaw. At ibinuka ang kanyang kamay na malakas pang sinigaw na Demon King Litian. Blood Death Fortress? Malamang. Level lang yun ng accomplishment gaya ng pagpuksa sa pugad ng mga tulisan o pagtalo sa lider ng isang pangatlong klaseng kakaibang sekta. Ang tanging dahilan kung bakit sikat ang mga walang silbing basurang yun ay dahil sa kanilang nakakaakit na pangalan. Ang disipulong ito ay may kamalayan sa master. Bumebuelo siya na sinabi pa na kahit na ano paman, sa wakas, malaya na ako. Na malakas siyang tumalon sa ere habang masaya. Mabilis na tumatakbo habang sinisigaw pa na hintayin mo ako. Mundo, ipapakalat ko ang aking pangalan sa lahat ng dako at hindi matatalo. At pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo papalayo. Flashback, makikita ang puno na nabutas gawa ng enerhiyang tumama dito. Namangha siya na napasabi na grabe. Papaano mo ginawa yun? Ngumisi ang kanyang master na sinabi na tinatawag itong internal key release. Kumikinang ang kanyang mata na sinabi pa na key release. Tumugon sa kanya ang matanda na oo, isang paraan ito para ilabas ang enerhiya sa loob ng katawan mo at ipalabas ito sa pamamagitan ng katawan mo. Muli na naman siyang namangha na sinabi na wow, pwede ko rin ba itong matutunan? Ngumisi ang matanda at sinabing nakatingin sa kanya na oo naman. Bakit, gusto mo ba matutunan ito? Nakatingin lang ang kasama niyang bata sa kanya habang mabilis na tumatango na sinabi na oo, oo. Bigla siyang hinailan nito at sinabi na hoy, mag-usap tayo saglit. Sumagot siya na ha, bakit? Ibinulong nito sa kanya na mukhang kainahinala ang lolo na yon. Napasabi naman siya na ano? Dagdag pa nito sa kanya na hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero parang may kutob ako, parang scammer siya. Sumagot naman siya na anong scammer?
Hindi mo ba mismo nakita sa sariling mata mo na kaya niyang suntukin ang malaking punong yon? Na sinabi pa niya habang naiisip ito na baka dapat nakinig na lang ako sa kaibigan ko noon. Na napatingin silang dalawa sa matanda habang naghihintay ito ng sagot niya. Nakapikit pa nitong sinabi sa kanya na ang nakita mo kanina ay pangunahing kaalaman lang. Mabilis mo itong matutunan kung susundan mo ako. Kuminang na naman ang kanyang mata na sinabi pa na wow ang galing. Susundan kita, na sinabi naman ng kanyang kaibigan na huwag mong gawin yan, Joga. Naiinis na lumingon siya dito na sinabi na tumahimik ka. Desidido na ako, na sinabi pa niya habang naiisip ito na sa huli, nagawa ko ang pinakamasamang pagkakamali sa buhay ko. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ako naakit sa mga matatamis na salita ay ang pagiging ulila at walang pamilya, pero noon, inisip ko na ang pagsunod sa master ang tanging paraan para makamit ang tunay na kalayaan. Na makikita siyang nakatayo na nakangiti. Pero, kung alam ko lang noon, na isang hampas ng kahoy ang tumama sa kanya. Tumalbog siya sa malayo na sinabi pa niya habang naiisip ito na doon nagsimula ang 15 taon kong hirap at pagsusumikap. Na makikita siyang umiiyak habang nakaupo. Na sinabi pa niya habang naalala ito na nakaupo sa dulo ng bangin. Na hindi ko sana sinunod ang aking master. Balik sa kasalukuyan. Isang kahoy ang itinusok sa lupa, na may nakasulat na humiling ka. Kung makatwiran ang hiling mo, gagawin ko ito ng walang bayad. Nakatayo siya sa gilid ng karatulang ito na may buong kumpiyansa. At ang mga nagdadaang mga tao ay napapatingin sa kanya. Nakangiti naman niyang sinabi na well, hindi man ako lubos na naniniwala sa mga salita ni master, pero, gayunpaman, hindi naman naging masama ang lahat nitong nakaraang 15 taon. Dagdag pa niya habang inunat ang kanyang kamay na totoo na lumakas ang katawan ko habang nag-aaral ako ng martial arts mula kay master at sa kanyang mga kaibigan. Itinaas ang kanyang ulo na sinabi pa niya na kung isa sa alang-alang ang mga pabor na natanggap ko mula kay master hanggang ngayon, tandaan natin ang kalooban ni master. Na naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya na ang ating sekta ay kilala bilang pinakamalakas na sekta sa Miriam. Bilang 7th sect master ng ating sekta, malapit ka nang maging isa sa pinakamalakas na tao sa mundo. Nakangisi siya habang nakasandal sa pader na sinabi pa na sinasabi mo bang ang ganoon kaganda at makapangyarihang sekta ay maaaring nakatago sa isang tuktok ng bundok na ganyan? Dagdag pa niya habang nakatingin sa mga taong nagdadaan na hindi ako naniwala sa lahat ng sinabi ni master. Pero ito, na makikita siya nakasimangot habang sinasabi ng mga tao na nagdadaan na ano? Tatanggapin ba niya ang anumang kahilingan? Na sinabi pa ng isa na sinubukan ba niyang kumita ng mabilis na pera tulad ng isang magnanakaw? Tumugon ng isa na oo, mukha siyang taong matagal nang nanirahan sa mga bundok, hindi ba? Mas gugustuhin ko pang magmakaawa siya. Naiinis na siya sa mga napapakinggan niya na makikita ang usok sa kanyang harapan. Na sinabi pa niya na sobra na ito. Napabukas siya ng kamay sa inis na sinabi pa na bakit wala man lang nakakakilala sa akin. Biglang nagulat siya nang may magsalita na excuse me. Agad siyang masayang napalingon, habang sinasabi na sa wakas. Tila nadismaya siya nang makita niya na ito ay isang bata lamang. Na sinasabi sa kanya na Ginoo, talagang tinatanggap mo ba ang anumang request? Na napasabi siya sa kanyang sarili na ano, hindi ba't ito bata lang? Napalagay siya ng kamao sa bibig na nakapikit pang sinabi na hindi. Walang kinalaman ang edad kapag nagbigay ka ng request. Bahagyang yumuko siya at sinabi sa bata na ilang taon ka na? Sumagot ang bata sa kanya na 12 taong gulang. Sinabi pa nito sa kanya na talaga bang tinatanggap mo ang anumang request ng walang bayad? Tumugon siya na hanggat ito ay makatarungan. Tiningnan siya ng bata mula paa hanggang ulo na sinabi na malakas ka ba? Kailangan ng isang taong may maraming lakas upang makumpleto ang gawain na hihilingin ko. Itinaas niya ang kanyang braso na sinabi sa bata na kung gayon, nasa tamang tao ka. Ngayon, sabihin mo sa akin ang request. Sinabi sa kanya ng bata na mangyaring talunin ang black flag. Nagtatakang napasabi naman siya na ano ang ginawa niya. Sinabi ng bata sa kanya na saktan niya ang napakaraming tao. Marami rin sa mga kaibigan ko ang nasaktan. Nasaktan din ang ate ko dahil sa kanya. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na sinasaktan ng isang babae at maging ang isang batang bata. Talaga siyang masamang tao. Kung gayon, nasaan na ang black flag na yan ngayon? Itinuro ng bata ang kinaroroonan nito at sinabi na nakikita mo ba yung bahay doon?
Narinig ko kahapon lang, pumasok ang Black Flag sa bahay na yon, at tumakas si Ginoong Gang, ang may-ari. Upang iwasan siya, napangiwi ng bibig siya na sinabi na sa punto na aagawin pa ang bahay ng iba. Naiintindihan ko, huhulihin ko siya at aalamin kung bakit. Kung wala naman siyang matinong dahilan, bibigyan ko siya ng magandang bagbog. Sinabi pa sa kanya ng bata na gusto mong malaman ang dahilan niya. Sumagot siya na siyempre, kahit gaano ka pa kasama, dapat mayroon ka pa ring pagkakataon na ipagtanggol ang sarili mo. Sinabi ng bata sa kanya, na pero aso ang Black Flag, sa naiisip ko. Napangiwi ng mukha siya na sinabi na isang aso? Na muli na namang sinabi sa kanya ng bata na oo, isang napakabangis at mabagsik na aso. Nanlumo naman siya na sinabi na ang unang request ay para sa isang aso. At lumipas ang ilang sandali na makikita ito. Makikita ang itim na aso na duguan labas ang dila na sinabi ng bata sa kanya na pababayaan mo ba siya? Bakit hindi mo pinatay ang asong yon? Tumugon siya na kahit na tao o hayop pa, lahat ng buhay ay mahalaga. Hindi mo ito pwedeng baliwalain. Habang naglalakad siya sinabi na ngayon na naramdaman niya ang bagbog sarado, hindi na siya muling mananakit pa ng sinumang tao. Napalingon ang bata sa likod na sinabi nito na pero, hindi natapos ng maayos ang request. Lumingon siya na may nakakatakot na mukha na sinabi na kung gayon, kung magsimula siyang mang-abala muli sa mga tao, sabihin mo sa akin. Sa oras na yon, bubugbugin ko siya ulit. Na nagulat naman ang bata sa nakita niyang reaksyon ng mukha niya. At pagkatapos muli na naman siyang bumalik sa pagkakatayo sa gilid ng kanyang karatula na nakangiting sinabi na ang unang misyon ay nakumpleto na. Napataas ng ulo na mayabang pa niyang sinabi na sa ganitong bilis, sa tingin ko ay maaari kong matupad ang lahat ng 10 matuwid na gawa sa loob ng isang araw. Pagkatapos kong matupad ang lahat ng requests, ano ang dapat kong gawin muna? Paano kung magsisimula na akong makipagrelasyon? Na namumula pa niyang sinabi na tama, ang 29 na taong gulang ay perpektong edad para makipagrelasyon. Biglang isang tao ang lumapit sa kanya na sinabi na Mr. Warrior. Na ikinagulat naman niya ito. Sinabi sa kanya nito na tulungan mo ako, nakikiusap ako sa iyo. Tumugon siya dito na una, sabihin mo sa akin ng detalyado kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya nito na isang masamang babae ang nagnakaw ng aking mga gamit, hindi kinuha niya ang mga iyon. Gayunpaman, hindi ko kayang bawiin ito mag-isa. Pakiusap, tulungan mo akong bawiin ito. Seryosong nakatingin naman sa kanya ang ating bida na sinabi na ano ang bagay na kinuha niya. Tumugon ito sa kanya na ito ay isang heirloom o pamana na iniwan sa akin ng aking yumao na ama. Ito ay isang pulang espada na may dragon pattern na nakaukit sa hawakan. Habang naglalakad na siya sinasabi pa ng lalaki na ang espada ay kilala bilang Red Dragon Sword. Ang masamang babae na yon ang nagnakaw ng aking pamana, ang kontrabidang babae na yon. Sinabi pa niya na sino ang masamang babae na yon. Siya ang nag-iisang anak na babae ng Song family mula sa Lotus Valley. Isang masamang babae na gumagawa ng lahat ng uri ng masasamang gawain. Kaya niyang patayin ang lahat ng ordinaryong tao na tulad namin nang hindi man lang kumukurap. Tinanong pa niya na nasaan ang babaeng yon. Naiwan ang lalaki nang humingi ng kanyang request na nakaupo. Tumingin ito sa gilid na sinabi na umalis na ba ang special unit? Tumugon ang kausap nito sa sound transmission na oo. Dapat ay nakatipo na sila malapit sa Song family ngayon upang maghanda para sa ambush. Muli na namang sinabi nito na mukhang nagmamadali rin sila. Isang ambush sa gitna ng araw na tulad nito. Tumugon ang kausap nito na tiyak na malakas si Choi Young. Gayunpaman, ang Red Dragon Sword ay mapupunta rin sa aming mga kamay kalaunan. Muli na namang sinabi nito na maging maingat sa paggawa ng mga palagay dahil walang sino man ang makapagsasabi kung anong mangyayari hanggat hindi natin nahahawakan ang espada. Muli na namang tumugon ang kausap nito na naiintindihan ko. Kung gayon, bumalik ka na sa luro ngayon. Nakangiti nitong sinabi na hindi. Hihintayin ko siya. Sumagot ang kausap nito na paumanhin. Sa tingin mo ba ay dadalhin niya ang Red Dragon Sword? Akala ko nagbibiro ka lang. Muli na namang sinabi nito na nagbibiro lang ako noong una. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, mayroon akong kakaibang pakiramdam ng pagkasabik. Alam mo ba ang tungkol sa Black Flag? Sumagot muli ang kausap nito na Black Flag? Ang ibig mong sabihin ay, ang aso na kilala sa kabangisan nito. 20 taon na ang nakalipas,
mayroong isang taong maimpluwensya na nagngangalang Heuksan na aktibo sa Central Plain. At dahil sa kanya, maraming tao ang namatay, mas marami pa kaysa sa alam ng publiko. At marami sa kanila ay mga masters mula sa Miriam. Mayroon siyang kakaibang martial arts at kakaibang subordinate, mga tauhan, at mahusay din siya sa lahat ng uri ng panlilinlang. Ang ilan sa kanyang mga subordinate, partikular, ay hindi tao. Na muli na namang sinabi ng kausap ng lalaki na huwag mong sabihin sa akin na ang Black Flag ay. Na agad na sinabi nito na tama. Ang Black Flag ay isang espiritual na nilalang na laging dinadala ni Heuksan kasama niya. Tinatayang ang asong yun ay nabuhay ng mahigit 300 taon. At para mapigil ang Black Flag na yun sa ilang galaw lang ng patpat. Siya ay dapat na isang master ng ilang kakaibang teknik o may ilang espesyal na kakayahan. O kaya naman, ang Black Flag ay mas mahina kaysa sa inaasahan natin. Muli na naman sinabi ng kausap nito na marahil siya ay isang great master. At sinabi na naman ng lalaking ito na hindi, sa tingin ko hindi. Kung siya, napansin ko na sana. Kahit na halos walang bakas ng internal energy. Mukhang may kakaiba sa kanya. Muli na namang tumugon ang kausap nito na kung, sa anumang pagkakataon, siya ay isang great master na hindi alam ng Panginoon, gaano siya kagaling na master. Na tumugon nito na hindi yun kailanman mangyayari, ngunit, kung ipagpapalagay na totoo ang sinasabi mo. Kung gayon, dapat siyang kasing lakas, kung hindi man mas malakas, kaysa sa supreme level. Na makikita na ang ating bida na nakarating na sa gilid ng tahanan ng mga Song. At napatingala siyang nakangiti na sinabi na dito nakatira ang masamang babae na yun. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Ika-2 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bundok na mataas na tirahan ng kanyang master. Na muli na namang naalala niya ito, sinabi na kilalanin mo ang iyong kalaban at kilalanin mo ang iyong sarili. At ikaw ay magiging matagumpay sa sandaang labanan. Saan ka man magpunta, panatilihing nakabukas ng malawak ang iyong mga tainga. Sinabi pa nito sa kanya na anuman ang gawin mo, kailangan mong maging maalam upang maiwasan ang pagkakamali. At pagkatapos nakapikit siyang pinakiramdaman ang paligid. At napakinggan niya na narinig ko na nagkaroon ng malaking labanan sa Song Family Manor kahapon. Napakinggan pa niya na narinig ko na 12 ng mga martial artists ang namatay. Sumagot ang isa na ang ibig mong sabihin ay 12 na? Sa tingin mo ba ay iilang mandirigma lang ang mayroon ng Song family? Nakikita niya sa isip ang mga anino ng mga nagsasalita na sinasabi pa na ang Song family ay hindi na katulad ng dati. Hindi ba hamina ng husto ang kanilang kapangyarihan simula nang nawala ang family head 3 taon na ang nakalipas? Kahit na ganoon, sila pa rin ang pinakamahusay dito. Hindi magiging ganoon kadali na pabagsakin ang Song family, hindi sila madaling masisira. Dagdag pa ng mga ito na makikita siyang nakatayo na gayunpaman, sana'y naglaho na ang masamang babae na yun. Narinig ko na ilang tao ang pinapatay ng masamang babae na yun gamit ang lason. Mayroon siyang anyong parang diwata, pero bulok ang kalooban. Nakangisi niyang sinabi sa isip na ano ito. Para bang binibigyan lang nila ako ng impormasyon na gusto kong marinig. Sinabi pa niya sa isip habang nakapikit na makikinig na ba ako ngayon sa pananaw ng kabilang panig? At pagkatapos mabilis niyang pinakiramdaman ang loob ng bahay ng Song. Nakita niya ang mga tao mula sa looban. Nang makita niya ang mga bantay napasabi siya na nandito na. Mula sa loob ng manor, isang tao ang nagsasalita sa likod ng kurtina na Jinwol, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napangiti naman siya nang marinig ito. Na napasabi sa isip na ito ay isang magandang boses. Mayroong kadalisayan sa tunog na tila nagpapatunaw sa mga puso ng tao na parang isang mahiwagang kapangyarihan. Sumagot si Jinwol na huwag kang masyadong mag-alala, binibini. Muli na namang sinabi sa kanya ni Jinwol na poprotektahan kita kahit anong mangyari. Sumagot ang babae na sa halip na ako, mas mahalaga na protektahan ng espadang ito hanggang sa makabalik ang aking ama. Muli na namang sinabi ni Jinwol na ang kaligtasan mo ang una bago ang espada. Na sumagot ang babae sa kanya na kung mawawala sa atin ang espada na ito, tapos na ang ating pamilya. Sa oras na yun, hindi lamang ito ang magiging katapusan ng aking buhay, kundi pati na rin ang katapusan ng ating pamilya. Dagdag pa nito hawak ang espada na ay panggako mo sa akin, Jinwol.
Ay pangako mo sa akin na ang pagprotekta sa espadang ito ang magiging pangunahing prioridad mo. Sinabi naman ng ating bida matapos marinig ang mga iyon na ito ay medyo kakaiba. Ang espada ay pareho sa narinig ko. Ngunit, iba yata ang atmosfera. Biglang may napansin siya. Naramdaman niya ang mga taong mabilis na tumatakbo na sinabi pa niya ng mga bihasang martial artists. Agad siyang napatingin sa mga ito na sinabi pa niya sa isip na sila ay basta na lamang sumusugod ng diretso. Na makikita ang mga ito ay tumalon sa mataas na pader. Nagulat ang mga tao sa pagdating ng mga ito. Mabilis namang napasigaw ang bantay na sinabi sa mga ito na sino kayo. Sinagot lang ng mga ito ng pagwasiwas ng espada sa kanilang katawan. At pagkatapos ay nagpatuloy ang mga ito sa pag-abante. Malapit na ang mga ito sa pintuan. Nagdahan-dahan itong naglakad, at pagkatapos ay sumanya sa mga kasamahan na mag-ingat. Ngunit isang espada ang tumusok sa ulo nito, na makikita ang pagtalsik ng dugo habang pabagsak sa sahig. Nagulat ang mga ito na ikinalaki nila ng mata nang makita ito. Mula sa pabagsak na pintuan makikita ang isang babaeng nakatayo. Isang napakagandang babae ang tumambad sa kanila. Natulala ang natila na mangha sa kagandahan ng babae. Biglang sinigawan naman sila nito, na agad silang napalingon. Habang naglalakad dito papauna sinabi niya sa isip na sa kabila ng katotohanan na binalaan ko na sila tungkol sa kagandahan ni Song gayon, at bakit naging ganito pa rin ang naging reaksyon nila. Dagdag pa nito sa isip na may nakasalubong na mga kilay na tulad ng inaasahan mula kay Song gayon, ang third beauty of heaven. Mas sobra pa ito kaysa sa sabi-sabi. Nakatingin ito sa unahan na sinabi pa niya sa isip na gayon paman. Ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon, na makikita si Song gayon at si Jinwol na nakatayo na nakatingin sa lalaki. Sinabi naman nito na yun si Jinwol, ang kapitan ng mga escort guard. Makikita ito na sinabi pa ng lalaki sa isip na tanyag siya sa buong Lotus Valley bilang isang napakahusay na mandirigma. Sinabi naman sa kanya ni Song gayon na ano ang kailangan mo. Tumugon nito na sigurado akong alam mo na ang pakay namin, hindi ba? Binunot nito ang pulang espada sa tagiliran na sinabi na nandito ba kayo para sa espadang ito? Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang espada habang sinasabi na ang Red Dragon Sword, hindi ko akalaing ilalabas niya yun ng ganun kadali. Muli na namang sinabi ng lalaki sa kanila na ibigay mo ang espada, at hindi ka namin papatayin. Tumugon sa kanya si Song gayon na ang kakapal ng mukha niyo. Pumunta kayo sa bahay ng ibang tao at basta na lang humihingi ng kung ano-ano. Kapag may nakakita nito, iisipin pa nilang pumunta kayo rito para kunin ang bagay na iniwan nyo dati. Nakangiting sinabi naman nito na tumingin ng seryoso na wala ka sa kakayahang panghawakan ng bagay na yan. Tumingin din sa kanya si Song gayon at sinabi na ano ang pinagkaiba ko sa'yo. Itinaas niya ang espada na sinabi pa na dahil hindi lang iisang tao ang nagkakagusto sa espadang ito. Sigurado ako na sa oras na makuha mo ito, agad-agad mong ilalagay sa panganib ang buhay mo. Lumiwanag ang mata nito na sinabi na hindi mo na kailangang problemahin yan. Mahalagang bagay ito na karapat dapat paglaanan kahit gaano pa kalaki ang panganib. Sinabi naman sa kanya ni Song gayon na kahit itinuturing itong sagradong yaman ng pamilyang Maharlika, may iba pa bang dahilan upang isugal ng sino man ang kanyang buhay para lamang makuha ito? Ngumisi ito at sinabi na meron. Itinutok nito ang espada sa lalaki habang sinasabi na sige. Kung ganun, kunin niyo. Tumugon ang lalaki sa kanya na isang matalinong desisyon. Wala nang dahilan para magdulot pa ng hindi kailangang dugo. Muli na namang sinabi sa kanya ni Song gayon na huminto ka. Ibinigay ang espada kay Jinwol na sinabi pa niya na sa isang kondisyon lang, kunin niyo ito mula kay Jinwol. Dagdag pa niyang sinabi dito habang inabot ito kay Jinwol na umaasa ako sa iyo ulit ngayon. Tumugon ito na huwag kang mag-alala binibini. Agad niyang winasiwas ang espada, at kasabay nito, makikita ang hangin na umiikot sa paligid nito. Sa bawat galaw ng espada, ang hangin ay tila nababalot ng kakaibang liwanag, at maliliit na puting butil. Nakahawig ng nyebe, ay kumakalat sa ere, sumasabay sa bawat ikot at hampas. Naramdaman ng lalaki ang hangin na nagmumula sa espada at ang maliliit na butil na tila yelo ay makikita sa paligid nila. Napasabi pa ito na sinasabing ang kapangyarihan ng Red Dragon Sword ay lubos na naiiba depende sa humahawak nito, tunay nga, totoo ang mga tsismis. Sinigaw pa nito sa kanila na lahat, mag-ingat at huwag maging kampante.
Biglang umatake si Jinwoo sa kanila ng napakabilis, at makikita ang mga hiwa ng kulay pula sa mga katawan ng kalaban. Habang ang dugo ay nagtalsik sa ere sa bawat hampas ng kanyang espada. Kasabay nito, may liwanag na kulay pula na nagmumula kay Jinwoo, na tila nagmumula sa kanyang sariling enerhiya o aura, na nagpapatingkad sa bawat galaw niya. Patuloy siyang humahampas gamit ang pulang espada, at makikita na isa-isa ay bumabagsak ang kanyang mga kalaban. Bawat hampas ay eksaktong tumatama sa tamang punto, na hindi lamang nagdudulot ng pinsala kundi nagpapakita rin ng walang kapantay na bilis at kontrol. Sinigaw pa ng lalaki sa kanyang mga kasamahan na palibutan siya. Agad namang kumilos ang mga ito, habang si Jinwoo ay nakatingin sa kanyang gilid. Nagulat siya nang biglang isang lalaki ang malakas na bumagsak sa kanilang harapan. Nagulat ang mga ito nang makita nila ang isang tao na bumagsak sa harapan nila ng malakas. May halong pagtataka at gulat din sina Jinwoo at Song Gayon nang makita ito. At ito pala ay ang ating bida na agad na ibinuka ang kanyang kamay na pinigilan niya ang bawat panig na sinigaw na tumigil kayong lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-2 kabanata. Ika-3 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita siya sa gitna ng 2 grupo na naglalabanan. Mabilis namang tumatakbo papalapit ang mga ibang bantay dito. Napahinto ang mga ito na tila may nakita sa kanilang unahan na ikinagulat ng mga ito. Ang mga ito ay nakatingin sa kanya ng tahimik. At sinabi naman ng lalaking ito sa kanyang isip na ano ang problema sa taong ito, mukha siyang ordinaryo at hindi ko maramdaman ang anumang kapansin-pansing panloob na kapangyarihan. Dagdag pa niya sa isip na makikita siya na ngunit gayon paman. Pero bakit hindi ko maalis ang kutob na to? Dahil ba sobra siyang kalmado? Na napasabi ang ating bida sa mga ito na ano ba tong kaguluhan na to? At pagkatapos sinigaw niya sa mga ito na mula ngayon, walang sino man ang maaaring bumunot ng espada nang wala kong pahintulot. Sinabi naman sa kanya nito na sino ka ba? Napalingon siya dito at sinabi na ako si Kang Mojok. Muli na namang sinabi sa kanya nito na kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon din. Tumugon siya habang napatingin sa gilid na hindi. Sa halip, biglang hindi niya ito naituloy nang biglang namula ang kanyang mukha sa kanyang nakita. At pagkatapos sinabi niya habang halos lumabas ang kanyang mata nang makita niya si Song Gayon na mas maganda pa siya kaysa sa inakala ko base sa boses niya. Patuloy na nakatingin siya dito na tila na love at first sight siya na sinabi pa na talagang napakaganda niya. Itinuro niya ito at sinabi na ikaw ba si Song Gayon? Tumugon ito sa kanya na oo, tama yan. Umiling siya ng ulo habang sinasabi na ayusin mo sarili mo. Kang Mojok, isa lang siyang magandang kontrabida. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon sino ka ba? Tumugon siya na ako si Kang Mojok, nandito dahil sa isang kliyente na humiling sa akin. Nadamay lang ako dahil may nagpatulong na kunin ang espada nila. Napahawak sa mukha siya na napahinga ng malalim na sinabi na hay naku, hindi na talaga ito natatapos. Tinuro niya ang mga nakaitim na lalaki na. Sinabi niya na hindi ako nasa panig nila, kaya huwag kang magkamali ng pagkakaunawa. Natumugon sa kanya si Song Gayon na natural naman. Sinabi pa niya dito na gusto ko lang sana makipag-usap ng kaunti. Tinalikuran siya ni Song Gayon at sinabi na kung ayaw mong mamatay, lumayas ka na. Napasalubong siya ng kilay na sinabi na kaya totoo ang mga tsismis. Napalingon ito sa kanya na at sinabi na anong mga tsismis. Sinabi niya habang ibinuka ang kamay na ikaw daw ang kontrabidang walang puso na walang pakialam sa buhay ng tao. Napasigaw sa kanya si Jinwoo na ang bastos mo. Nakangiting sinabi niya na hindi ako magaling sa magandang asal. Tumingin ito sa kanya ng seryoso na sinabi na kulang ka sa salita. Nakangising sinabi naman niya na ikaw kaya ang kulang sa pag-isip. Muli na namang sinabi sa kanya ni Jinwoo na sinusubukan mo bang makipaglaro ng salita sa akin? Tumingin siya dito at sinabi na hindi ba mas mabuti yan kaysa makipaglaro sa buhay ng tao. Tinutukan siya ng espada nito at sinabi na sabi mo gusto mo ang espadang to? Tumuro siya sa gilid na sinabi na hindi itong mumurahing espada, ang pulang espada na may ukit na dragon. Ang tinatawag na Crimson Dragon Sword. Biglang bumigat ang tensyon sa hangin na sinabi sa kanya na Jinwoo na sinabi mo ba na gusto mo ang espada na ito? Sinabi naman ng mga assassin sa sound transmission sa kanilang leader na ano ang plano mong gawin.
Tumugon ito na titingnan ko muna. Dagdag pa nito na makikita ang ating bida na nakakainis ang pagiging sobrang kampante niya. Lalo na't haharap ako kay Jinwoo, hindi ako pwedeng maging pabigla-bigla. At pagkatapos tumingin siya kay Jinwoo at sinabi na tiyak na hindi mo seryosong plano na labanan ako. Tumugon ito na bakit hindi. Sinabi sa kanya ng ating bida na mayroon akong milyon-milyong dahilan. Sumagot si Jinwoo na bigyan mo ako ng isa. Itinikom niya ang kanyang kamao na sinabi na hindi mo ba naiisip na masyado kang mahina para tiisin ang suntok ko? Nangangalit ang mga ngipin nitong sinigaw sa kanya na nakakagulat naman yon. Mabilis itong sumugod sa kanya habang sinisigaw na sa antas ng kumpiyansa na yon, siguro hindi ka makakaramdam ng pagkakasala sa pagpatay sa akin. Tumugon siya na may lumiliwanag na mata at kamao habang nakangisi na hindi talaga. Sinigaw pa sa kanya ni Jinwoo habang ang espada ay lumiwanag na nakatutok sa kanya na huwag mo akong sisihin. Sinigaw naman ng ating bida na nilagyan din ng enerhiya ang kanyang kamao na kasalanan mo ito. Napangiwi naman ang mukha ang leader ng mga assassin. Habang napahawak sa ulo ang isa na sinabi na boxing laban sa Crimson Dragon Sword, baliw siya. Na sinabi naman ng nasa likod na tapos na ito. Isang malaking pagsabog ang sumabog nang magsalpukan ang Crimson Dragon Sword at ang kamao niya, na nagdulot ng isang nakakabighaning alon ng alikabok na kumalat sa paligid. Na halos matakpan ng kanilang paningin sa tindi ng impact. Nagulat ang mga ito pagkatapos ng kanilang naging laban. Nagulat din si Song Gayon na napasabi pa na Jinwoo. Makikita naman ang ating bida na nakangisi habang sinasabi na hindi kita papatayin. Kaya hindi na kailangan na sobrang matakot. Nanginginig naman ang braso ni Jinwoo sa tindi ng suntok ng ating bida sa kanya. Nagulat naman ang mga bantay na ito na napasabi pa na ang Crimson Dragon Sword. Na makikita ito hawak ni Jinwoo na sinigaw pa ng mga ito na ang Crimson Dragon Sword ay naputol. Nang ganoon lang, at nang makita ito ni Song Gayon ay nagulat ito. Habang nangangalit ang mga ngipin ni Jinwoo pinapaikot naman niya ang kanyang kamao na nakangisi na sinabi na naiintindihan mo na ang aking lakas ngayon. Tama, ibigay mo ang Crimson Dragon Sword habang nagpapakiusap pa ako ng mabuti. Sinabi naman ng leader ng mga assassin na wala nang dahilan upang manatili dito. At pagkatapos ay mabilis na tumakbo papaalis ang mga ito. Napatingin siya sa mga ito na sinabi pa niya na sino ang mga taong yon. Bakit sila biglang umaalis? Tumawa siya habang sinasabi na oho. Ngayon mo lang napansin kung gaano ako nakakatakot, ano? Mga cute na hangal. Bamaling ng tingin kay Jinwoo at sinabi niya na ano ang ginagawa mo? Ngayon, masunurin na ibigay mo ang Crimson Dragon Sword. Nagulat siya nang makita niya ang putol na espada sa sahig na naging kulay pula. Napasabi pa siya habang makikita ito na kailan naging ganito kapula ang espada? Nanlaki ang mga mata niya na napasigaw pa na hindi ito maaaring mangyari. Nakatingin sa kanya si Jinwoo na sinabi sa kanya na oo. Ang espada na ito ang Crimson Dragon Sword na hinahanap mo. Napasigaw siya habang napaatras ng bahagyang nakakros ang mga kamay na ano. Ang sirang espada ang Crimson Dragon Sword? Lumingon siya sa paligid na sinabi pa hindi, tigilan mo ang pagbibiro. Ang sagradong sandata ng army leader, ang mahalagang espada, maaari ba itong masira ng ganoon kadali mula sa isa lang sa aking mga suntok? Hindi, tama? Iyon ay isang peke, tama? Seryosong tiningnan siyang nanginginig ang katawan ni Song Gayon. Natataranta naman niyang sinabi na ito ba ay ang totoo? May luha sa gilid ng mata si Song Gayon na sinabi niya sa kanya na ano ang ginawa mo ngayon lang? Nahihiyang tumawa siya na sinabi na ang tinatawag na sagradong espada ay naging sobrang mahina. Sinigawan siya ni Song Gayon na sinasabi mo yun ngayon? Na makikita siyang namumutla habang napapahakbang ng dahan-dahan. Naglakad si Song Gayon papalapit sa espadang naputol. At pagkatapos ay napaluhod ito sa harapan ng putol na espada. Kinuha niya ito habang nanginginig ang buong katawan sa galit. Namumutlang napatingin naman siya ditong sinabi sa kanyang sarili na ito ay nakakabaliw. Hindi ito ang plano ko. At pagkatapos ay pumaypay siya ng kamay at umiling ng ulong sinabi niya na hindi yun sa iyo sa simula pa lang, tama? Kaya huwag mo masyadong dibdibin. Nakatingin naman sa kanya si Jinwoo at sinabi na hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa iyo, ngunit nagkakamali sila. Ang Crimson Dragon Sword ay ang sagradong sandata ng army leader. Ang aming family leader ay direktang tumanggap nito mula sa army leader.
Ibinuka naman niya ang kanyang kamay at sinabi ko na gusto kong makipag-usap sa simula pa lang, at normal lang na may nababasag na espada. Dahil lang sa nasira ang isang espada, umaarte ka tulad ng may namatay. Tumingin na sinigaw sa kanya ni Song Gayon na anong espada lang. Alam mo ba kung anong klaseng espada ito? Ikaw, hindi kita mapapatawad. May luha sa kanyang mga gilid na mata na naiinis na tumingin sa kanya. Habang may hindi naman makapaniwalang mukha siya sa mga nangyayari. At dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata. Ika-4 na kabanata. Sa pagpapatuloy, nakatingin sila kay Song Gayon na umiiyak habang nakatayo ang ating bida. Nagngingit-ngit sa galit ito habang sinabi sa kanya na ang espada na ito ay sobrang halaga sa akin. Naiintindihan mo ba talaga ang kahalagahan nito sa aming pamilya? Dagdag pa niya na makikita na hawak niya ito na sinabi na ito ay ipinagkatiwala sa aming ama ng clan leader. Kung malaman nila ang nangyari sa espada, hindi nila kami patatahimikin ng Righteous Martial Clan. Napahawak naman sa ulo ang ating bida na pinagpapawisang sinabi na sinasabi mo na ang iyong ama at ang clan leader, na dapat na malapit, ay magpapanik dahil sa sirang espada. Umagulgol ito ng iyak na napangiwi ng mukha siya. Habang sinabi pa ni Song Gayon na tapos na ang lahat ngayon, dahil sa iyo, ang aming pamilya ay mapapahamak. Patuloy ito sa pag-iyak habang hindi niya alam ang gagawin na nakatingin dito. At pagkatapos sinabi niya na ano ang magagawa ko para sa iyo. Umiiyak nitong itinaas ang ulo na sinigaw sa kanya na mamatay ka. Muli na namang napahawak siya sa ulong sumagot na medyo mahirap yan. Maaari ba akong gumawa ng ibang bagay? Sinabi naman sa kanya ni Jinwoo na umalis ka ngayon. Seryosong tumugon naman siya na pasensya na, hindi talaga yun sinasadya. Natahimik lang na napatingin sa kanya si Jinwoo. Ngunit biglang sinigaw ni Song Gayon na saan mo balak pumunta? Ayusin mo ang espadang ito. Napabuka naman ng kamay ang ating bida na sinabi niya na paano mo maayos ang isang sirang espada. Umiiyak na muli na naman niyang sinabi na ikaw ang bumasag, kaya ikaw ang mag-ayos. Malungkot na napatungo siya na sinabi na pansamantala. Aalis muna ako, pero bibisita ulit ako. Nakatingin naman sa kanya si Jinwoo na sinabi na sana hindi na lang nangyari yun. Na malungkot na napatingin siya kay Song Gayon, na makikita ito sa patuloy sa pag-iyak. At pagkatapos, mabilis namang umalis ang ating bida. At nang makita ito ni Song Gayon agad na sinigaw niya na. Huwag kang tatakbo, tumigil ka dyan, hayop ka. Makikita siyang nakapikit habang tumatakbong sinigaw pa sa kanya nito na ikaw na bulok, bumalik ka. Dagdag pa niyang sinigaw na makikita siya sa ere na hayop ka. Na muli na naman itong umiyak. At pagkatapos makikita ang mga ito na naglalakad, na makikita ang kanyang karatula. Pinagmasdan niya ito at sinabi na nag-enjoy ako ng sobra. Sinabunutan niya ang kanyang buhok na makikita sa dalawang kamay niya ang buhok na nakuhang naiinis na sinabi na masyado akong nagmadali. Sobrang nasasabik ako sa pagtapak sa mundo. Kinuha ko ang lahat ng napakagaan. At pagkatapos ay natahimik siya ng sandali. At muli na namang itinaas ang ulo na sinabi niya na sige. Hanggat matuto ako mula dito at hindi ko na uulitin, ayos lang ito. Wala nang saysay ang pagsisisi. Biglang kumalam ang kanyang sikmura na napasabi na una, kailangan kong busugin ang sikmura ko. Hindi pa ako kumakain mula nang bumaba ako ng bundok. Kinapa niya ang buong katawan na napasabi siya na pero, wala akong pera. Napaiyak na lang siya at sinabi na sana kinain ko na lang yung lalaking ang pangalan ay Hoikgu. Umiling siya na sinabi pa na hindi. Ano ba ang iniisip ko? Mahalaga ang bawat buhay, kailangan kong itabi ang ganung klaseng isip at maghanap ng mahalagang bagay. At pagkatapos ay biglang may naisip siya. Agad na kinuha ang karatula at sinabi sa isip habang naglalakad na tama, iyon ay dapat na iibenta. At naalala niya ito nang inaabot sa kanya ang flauta na sinabi na kung tungkol sa plotang ito, gamit ko to noong bata pa ako. Pati pinakamalalakas na mandirigma umiihi sa takot at tumatakbo kapag inilalabas ko to. Hindi naman siya makapaniwala na napasabi na bakit tatakbo pag nakita ang plauta mo lolo. Ngumisi ito na sinabi sa kanya na natural lang dahil kilala ako sa musika. Sinabi pa nito sa kanya habang naalala nito kapag tumutugtog siya ng flauta na wala talagang makakatagal sa loob ng 200 hakbang kapag tinugtog ko na to. Sinabi pa nito sa kanya na,
Lahat sila ay mababasa ang kanilang pantalon at tatakbo palayo. Na sinabi niya sa kanyang sarili na ayan na naman siya, nagyayabang. Sinabi pa nito sa kanya na siyempre, meron ding mas naaakit. Tinanong niya na sino sila. Mayabang na sinabi sa kanya ng matanda na sino pa ba? Mga babae, siyempre, kahit anong edad, nawawala ang ulirat nila at lumalapit sa akin. Napataas ng ulong masayang sinabi pa na nagpapaalala ito ng mga alaala. Na napangiwi siya ng mukha na sinabi na nagbabalik tanaw ka na naman. Inabot sa kanya ito at sinabi na kaya napakahalaga ng plauta. Alagaan mo ng mabuti. Napasabi naman siya na ibinibigay mo to sa akin. Nakapikit na sinabi nito sa kanya na medyo napakahalaga nito para sa iyo. Pero hindi ba mas mabuti nang ilabas ito sa mundo kaysa mabulok dito sa bundok? Habang naglalakad siya sinabi pa nito sa kanya na balang araw magagamit mo to. At pagkatapos makikita ang bahay na ito na may nagsasalita na kaya ibebenta mo ito, o hindi. Hawak niya ang flota na sinabi niya na magsimula ka sa pagsasabi kung magkano ang ibibigay mo dito. Habang inaabot niya ang flote dito kakaibang nakatingin siya habang sinasabi ng matanda na hayaan mong tingnan ko itong mabuti isang beses pa. Makikita ang mukha nitong nakangisi ng kakaiba. At sinabi habang pinagmamasdan ang flota na hindi ito ordinaryo. Pinaghalong diamond at white lotus steel, tapos may halong hematite. At itong detalyadong mga pattern. Napakahalagang bagay nito, halos hindi malagyan ng presyo. Habang nakatingin sa gilid siya, sinabi ng matanda sa kanyang sarili na hindi malaking bagay ang lokohin ng isang baguhan na tulad mo. At pagkatapos sinabi sa kanya na nakakahiya. Tumugon siya na ano ang sinasabi mo. Ipinikit ang mata nitong sinabi na maganda ang materyales at mahusay ang disenyo. Pero may problema ng kaunti. Nakatingin siya sa kanyang flota na sinabi niya na problema. Dagdag pa nito sa kanya na masyadong luma na ang mismong bagay. Marahil 10 taon na ang nakalipas. Ngunit, sa mga araw na ito, hindi maraming tao ang bumibili ng mga antik na tulad nito. Ibinuka ang palad niyang nakapikit na sinabi na tigilan mo na ang walang kwentang paligoy-ligoy, magkano? Tumugon ito sa kanya na napaturo ng daliri sa itaas na sinabi na masyado ka namang manipin. Sige, normal na sa ganyang bagay mahirap makakuha ng 5 taels ng pilak, pero dahil mukhang hirap ka, dadagdagan ko pa. 7 taels. Pagkasabi ng matanda na tatanggapin mo ba? Biglang mabilis na binawi niya ang flota sa kamay nito. Itinago niya ito sa kanyang looban na damit at naglakad papalabas habang sinasabi sa kanya ng matanda na kahit saan ka pumunta, pareho rin ang presyo. Nakangisi siya habang naglalakad na nagbibilang sa kanyang isip na 1, 2, 3. At nang pahakbang na siya sinabi ng matanda sa kanya na teka lang, saglit. Agad na napasilip siya at sinabi na bakit mo ginagawa to. Nakakunot ang noo nitong sinabi sa kanya na hindi naman sa nag-aalangan ako. Mukhang nasa mahirap kang sitwasyon. Muli na naman siyang bumalik sa harapan nito habang sinasabi ng matanda na kaya magkano ang kailangan mo. Agad naman siyang tumugon na 500 taels. Nagulat ang matanda at napasigaw na sinabi na 500 taels. Gumilid siya habang nakatingin dito na sinabi na kung ayaw mo. Wala na akong magagawa. Nakasalubong ang kilay nitong nakatingin sa kanya na sinabi sa kanyang sarili na ano ito. Malinaw na baguhan lang siya, pero ang kumpiyansang yun, ano yun? Kahit na isang mahalagang bagay ito, hindi ito nagkakahalaga ng 500 taels. At nakangisi itong may pagkainis na sinabi niya sa ating bida na malaking kalokohan niyang presyo. Kahit na bago pa yan, hindi ako makakakuha ng ganoon kalaki. Tumugon sa kanya ang ating bida na ibinuka ang kamay na sinabi na kahit anong sabihin ng iba. Kung hindi 500 taels, hindi ko ibebenta. Nakapikit ang matanda na nakataas ang isang kilay na sumilip ang isang mata sa kanyang sinabi na sige na nga. Gagamit ako ng kaunting kabaitan ngayon. Aabot ako hanggang 20 taels. Hindi ka makakakuha ng mas mataas pa kahit saan. Ngunit ang tugon lang ng ating bida sa kanya ay 500 taels. May kakaibang mukha ito na sinabi sa kanyang sarili na buwiset, ano bang iniisip ng makong na to? Makikita siya na sinabi pa nito na ang taong ito, ahas ba siya, o tanga? At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Ika-5 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakaharap siya sa matanda habang naghihintay ng tugon.
At ilang sandali pa ay tumingin ito sa kanya na may nakasalubong ang kilay na sinabi sa kanya na nagmamatigas ka ba ng ulo dahil sa tingin mo ay maibibenta mo ang bagay na yun sa halagang 500 taels. Napatungo siya ng ulo habang makikita ang luha niya sa mata. Napasabi naman sa kanya ang matanda na anong nangyaring bigla sa'yo. Nagdrama siya at sinabi na sa totoo lang. Ang plauta na ito ay huling regalo sa akin ng isang matandang hinangaan ko. Maaaring para sa'yo isa lang itong bagay, pero napakahalaga nito sa akin. Hindi ko sana ito ibebenta kung hindi lang ako sobrang gipit. Kung ibebenta ko man, dapat hindi bababa sa 500 taels. Kung hindi, mahihiya naman ako sa kanya. May awang napatingin sa kanya ang matanda at sinabi na ang problema. Walang bibili niyan sa halagang yan. Napagilid siya ng ulo na nakapikit na sinabi sa matanda na sayang. Pero sa tingin mo ba, wala talagang taong handang magbayad ng ganun kalaki kung maghahanap ka pa? Tumalikod na siya habang kunyaring nanlulumo na nakakubang naglakad habang sinasabi na pero paano kung wala nga? Isang bagay itong dapat ingatan at pahalagahan ko. Habang papaalis muli na namang sinabi sa kanya ng matanda na teka. Nang hindi siya pinansin ng ating bida, agad na sumampa ito sa kahoy at sinabi na sige na. Alam kong mahirap din ang sitwasyon mo, kaya magiging matapang na ako. Bibigyan kita ng 100 taels. Lumingon siya na may nakasalubong na kilay at sinabi na 500 taels. Makikita ang labas na sinabi ng matanda sa kanya na 150. Muli na namang tumugon siya na 500. Naiinis na ang matanda na sinabi na okay sige. 200 taels. Tumugon siya na 500. Muling naiinis ang matanda na sinabi na buwisit, 300 taels. Biglang inabot niya ang plauta dito na napangiwi ng mukha. Bahagyang napaatras ng ulo na sinabi na ano? Nakangisi siya at sinabi na, pakiusap, bigyan mo ako ng 10 tael na pilak, at ang natitira ay sa pamamagitan ng promissory note. 300 tael lahat-lahat. At pagkatapos ng kanilang tawaran, ngiting tagumpay siyang umalis dito. Napaluha na lang ang matanda sa nangyari na sinabi niya na buwisit. Naloko ako. At ilang sandali pa ay makikita siya na kumakain. Habang sinasabi niya sa kanyang sarili na haha. Ang swerte ko, 300 taels. Nagbigay lang ako ng alok, tapos tinanggap agad. Habang kumakain narinig niya ang usapan sa kabilang lamesang sinsabi na narinig mo ba ang chismis? Sabi nila nabasag daw ang Crimson Dragon Sword? Tumugon ng isa na ano? Nagbibiro ka ba? Dagdag pa ng mga ito habang mabilis siyang kumakain na paano mababasag ang Crimson Dragon Sword. Ang sagradong sandata ng Chung Clan. Tumugon ang nasa likod niya na noong una hindi rin ako naniwala, pero mukhang totoo daw. Ilang tao ang nakakita. Muling sinabi ng isa na kung totoo, lagot ang pamilyang Song. Baka burahin sila ng Chung Clan. Muli na namang sumagot ito na hindi siguro mangyayari yun. Malapit naman ang leader ng Song family at ang clan leader. Muli na namang sinabi nito na hindi tayo sigurado. Hindi lang relasyon ang umiiral sa martial world. Kapag may dahilan, kikilos sila ayon sa sariling interes. Tumugon ang nasa likod niya na oo nga. Paano kung lumala at madamay pa ang maliliit na grupo? Biglang bumagsak ang ating bida habang kumakain ito. Na agad na napatayo ang dalawang nag-uusap na sinabi na ano? Ano ang nangyari sa kanya? Nakahawak siya sa kanyang ulo habang nanginginig ang katawang sinasabi na aray ko, na ulit na naman. Nagtatakang nakatingin naman ito sa kanya. Naalala ito na sinabi niya na nagsimula ito noong 15 ako. Ang mga biglaang sakit ng ulo. Noong araw na una kong sinubukang lokohin ang master ko at tumakas mula sa Spring Flower Mountain. Dahil sa matinding sakit ng ulo na yon, nawalan ako ng malay at bumagsak bago ako makatakas sa Spring Flower Mountain. Simula noon, tuwing dumarating ang mga sakit ng ulo, madalas tumatagal ng 2 o higit pang araw. At naalala pa niya ito na napasabi siya na paano nalaman ni Gano ang tungkol sa sakit ng ulo ko. Tumugon ang matanda sa kanya na syempre alam niya. Ganyan din ang naging kondisyon ng guru mo noon. Nagulat siya na napasabi na ano? Nahawa ba ako sa sakit ng guru ko? Nakakahawa ba yon? Muli na namang sinabi sa kanya nito na pero hindi naman talaga yan sakit. Ito ay dahil sa martial arts mo. Na napasabi siya na martial arts? Anong ibig mong sabihin? Isang matanda naman ang dumating na sinabi nito na ano ang pinaplano ninyong dalawa. Naiinis na napatingin ang isang matanda dito at sinabi na nagpaplano. Hindi ba pwedeng gumamit ng mas magandang salita?
Habang naaala ang mga ito habang nakahiga sinabi pa niya na siyempre, sa sandaling iyon, dumating ang guro, kaya hindi ako nakakuha ng tamang sagot. Dagdag pa niya na muli na namang naalala ito kung saan ay nasa ilalim siya ng puno na namimilipit sa sakit ng ulo na Iyon, simula noong unang nagsimula ang sakit ng ulo. Tuwing nagsisinungaling ako, sumasakit ang ulo ko. Ito ay isang martial arts technique na may side effect na magdulot ng sakit ng ulo kapag nagsisinungaling ka. Balik sa kanya na sinabi niya sa isip na pero hindi naman. Hindi naman ako nagsinungaling, pero sumasakit ang ulo ko. Nahihirapan siyang tumayo na sinabi pa niya sa isip na sa tingin ko, konektado ito sa pakiramdam ng pagkakasala. Sinabi naman ito sa kanya na hoy, ayos ka lang ba? Nakangiwi naman ang mukha niyang pinagpapawisang sinabi sa isip na pagkarinig ko tungkol sa Red Dragon Divine Sword nila, bigla akong nakaramdam ng pagkakasala. Agad na tumakbo siya papalabas habang sinasabi niya sa isip na buwisit. Kailangan ko nang makahanap ng solusyon. At pagkatapos isa na namang flashback, makikita ang bakurang ito na may nagsasalita na ito ang Divine Sword ng pinuno ng Zhong Military Alliance, ang Red Dragon Divine Sword. May gulat sa mukha ni Song gayon. Na ama, bakit mo dinala ang Divine Sword? Tumugon ang kanyang ama na mukhang hirap na hirap ngayon ang leader. Na sinabing muli ni Song gayon na ano ang problema niya. Nakatingin ang kanyang ama sa espada na sinabi na may mga kakaibang nangyayari sa alliance. Dagdag pa niya na may nagbabalak ng masama. Malamang may kinalaman ito sa Red Dragon Divine Sword na ito. Kaya, ipinagkatiwala niya ito sa akin ng palihim. Sinabi pa niya habang nakatingin sa espada si Song gayon na sa tingin ko. Kailangan kong pumunta sa alliance. Samantala, ingatan mo ang espadang ito para sa akin. Napasigaw si Song gayon na sinabi na pupunta ka ba doon nang ikaw lang? Inilagay ng kanyang ama ang daliri sa labi na sinabi na hinaan mo ang boses mo. Muli na namang sinabi sa kanya ni Song gayon na sabi mo may mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa alliance. Maaaring mapanganib, tumugon sa kanya ang kanyang ama na naasahan ko na yan. Pero, kailangan kong pumunta. Seryosong sinabi pa nito sa kanya na ang katotohanan na nandito ang Red Dragon Divine Sword ay hindi dapat kumalat sa labas. Ang buong pamilya natin ay maaaring malagay sa panganib. Hawak niya ang espada na tumugon na oo. Kailangan mong bumalik ng ligtas. Tumugon ang kanyang ama na sa sandaling luminaw ang sitwasyon. Babalik ako agad, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Habang pinagmamasdan niya ang karawahe na papaalis sinasabi pa ng kanyang ama na tandaan mo, nakasalalay ang kapalaran ng ating pamilya sa Red Dragon Divine Sword na ito. Dagdag pa nito na papalayo na ang karawahe na sa sumunod na 3 taon. Walang bakas ng aking ama, pero ilang araw na ang nakalipas. Si ama, nagpadala ng sulat si ama. Napasabi naman sa kanya si Jinwoo na ano ang nakasulat. Tumugon si Song gayon na sabi niya, babalik na siya agad, at humihingi ng tulong upang ingatan ang espada. Balik sa kasalukuyan na makikita ang espada na sinabi pa niya na at noon. Na sinabi naman ni Jinwoo sa kanya habang nakatingin sila sa pulang espada. Na huwag kang masyadong mag-alala. Nag-aalalang tumingin ito sa kanya at sinabi na dahil nabasag ang espada, wala nang biglaang pag-atake. Tumingin din sa kanya si Song gayon at sinabi na baka hindi na nila habol ang espada, pero paano ang Zhong Military Alliance? Hahayaan lang ba nilang lumipas ang sitwasyong ito? Tumugon sa kanya si Jinwoo na minsan, umakyat sa posisyon ng elder ang pinuno ng ating pamilyang sa Zhong Military Alliance. Bukod pa rito, matalik siyang kaibigan ng pinuno. Kaya hindi nila madaling tatargetin ang espada. Napailing ng ulo si Song gayon at sinabi na yan ang mas nagpapadelikado. Hindi ako nagtitiwala sa mga elder doon. Muli na namang sinabi sa kanya ni Jinwoo na mag-focus ka na lang sa pagprotekta sa ating pamilya hanggang bumalik ang ating pinuno. Sa kabutihang palad, malapit na siyang bumalik, kaya pagbalik niya, bibigyan niya tayo ng sagot. Mula sa pintuan isang boses ang nagsalita na paumanhin. May dumating na bisita. Tumugon si Song gayon na bisita? Sino? Tumugon ito mula sa likod ng pintuan at sinabi na sabi niya ipaalam na sugo siya mula sa Taiwan. At nang mapakinggan ang salitang ito bigla natuwa ang dalawa. At lumipat naman ang eksena sa ating bida na sumisilip sa likod ng pader. Na makikita ang mukha niyang may nahihiya. Nakatingin pala siya sa trangkahan ng mga Song habang sinasabi niya sa kanyang isip na ito ay nakakabaliw. Nakarating talaga ako dito, ano ba ang dapat kong sabihin?
Naiisip niya si Song Gayon na sinabi pa niya na hindi ito isang sitwasyon na malulutas sa isa o dalawang salita. Namula siya habang naiisip niya ito at napasabi pa na ang ganda niya talaga. Tumayo siya hawak ang karatula na napawasiwas pa ibaba na sinabi pa niyang namumula ang mukhang naiinis na buwisit. Bakit ako nag-iisip ng walang kwenta? Nilakasan niya ang kanyang loob na dumiretso sa trangkahan, habang sinasabi sa isip na harapin ko na lang. Hindi naman siguro nila ako papatayin agad. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata. Ika-6 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang mga bisita sa loob ng kanilang bakuran na naghihintay. Na makikita ang mukha nitong mga seryosong nakatingin lamang sa unahan. Mabilis na lumabas si Song Gayon habang sinasabi na Master Guan. At nang makalapit siya dito sinabi ni Mr. Guan sa kanya na ang tagal na. Masayang tumugon siya at sinabi na oo, mga 3 taon na, di ba? Ngumisi din ito at sinabi sa kanya na noong huli tayong nagkita, kasama mo pa ang ama mo, kaya siguro ganun nga katagal. Napatungo ng tahimik siya at si Jinwoo. Sinabi pa sa kanya ni Mr. Guan na wala pa ring balita tungkol sa ama mo. Tumugon siya na oo. Muli na namang sinabi sa kanya nito na huwag kang mag-alala. Hindi basta-basta matatalo ang ama mo ni Numan. Muli na namang tumugon siya oo. Nahihiyang tumingin siya dito at sinabi na pumasok ka. Ihahatid kita sa guest house. Mahilig ka sa black tea, di ba? Tumugon ito sa kanya na hindi, dumaan lang ako sandali. Wala akong gaanong oras. Ipagpaliban na lang natin ang tsaa sa susunod. Sinabi naman sa kanya ni Song Gayon na ganun ba? Aalis ka agad? Napahawak sa baba ito at sinabi na oo. Dumaan ako dahil may gusto sana akong itanong sa'yo. Masayang tumugon siya na sige, itanong mo. Tinanong nito sa kanya na narinig kong nasa'yo raw ang Red Dragon Divine Sword. Pero sabi nila, nabasag daw, totoo ba? Malungkot na tumugon siya na oo, totoo. Parang buong mundo alam na ngayon. Muli na namang sinabi sa kanya ni Guan na hindi ako makapaniwalang nabasag ang ganun kaalagang espada. Gusto ko sanang makita. Napaseryoso ng mukha siya at sinabi na pasensya na. Kahit sino ka pa, medyo mahirap yun. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Mr. Guan na sinabi niya na kung ganun, mapapahamak ako. Nagulat si Song Gayon na sinabi na paumanhin, pero ano ang ibig mong sabihin? Humakbang ang lalaking ito pauna habang sinasabi na ano bang mahirap sa pagpapakita ng basag na espada. Kung sira na, wala na naman itong silbi, di ba? Tumingin ng may pagkainis si Song Gayon na sinabi niya na ano ang sinabi mo. Naiinis ding sinabi ni Jinwoo na hindi ko papayagan ang anumang pambabastos pa. Napatingin ito kay Mr. Guan na sinabi niya na pwede ko ba siyang patayin? Nagulat naman si Song Gayon nang mapakinggan ito na nagtatakang napasabi na Mister. Huminga ito habang napangiti ng tila may binabalak. At tumingin dito si Mr. Guan na sinabi na ang taong ito, kahit nasa ilalim ko siya, napakainit ng ulo, at kahit ako nahihirapan sa kanya. Kaya ipakita mo na lang ang espada. Titingnan ko lang, tapos aalis na ako. Mariing tumanji siya at sinabi na hindi. Tumatanggi ako. Napasalubong ng kilay si Mr. Guan na patak lang sinabi na gusto mo ba talagang damanak ang dugo dito? Seryosong nakatingin siya kay Mr. Guan na sinasabi sa kanyang sarili na gaano man kahirap intindihin ang mga tao, ang isang taong napakainit ng pakikitungo sa akin simula pa noong bata ako. Hindi ako makapaniwala na ganito siya. Makikita ang mga namumulang mga mata ng mga ito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kung wala ang Red Dragon Divine Sword. Makakaya ba ni Jinwoo ang mga ito gamit lang ang isang ordinaryong espada? Biglang napalingon ang mga ito sa likuran ng may nagsalita na oo, basag na ang espada. Astig na papalapit ang ating bida habang nagulat naman si Song Gayon na napasabi sa kanyang isip na siya ang may gawa nun. Sinabi naman ng may puting tali sa ulo sa kanya na paano mo nalaman yan. Sumagot siya na dahil ako ang bumasag nito. Habang nilampasan niya ang mga ito, sinabi pa ng may peklat na guhit sa mata na ikaw ang bumasag sa Red Dragon Divine Sword. Nagbibiro ka ba? Sinabi naman niya na nagkita tayong muli. Nainis ito nang hindi siya pinansin ng ating bida at agad na hinawakan ng kanyang espada at sinigaw na binabaliwala ng batang ito ang sinasabi ko. Agad namang pinigilan siya ni Mr. Guan at sinabi na tama na yan. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na ano to? Sino tong lalaki? At hindi ko.
man lang napansin hanggang sa makalapit na siya. Napatingin naman sa kanya si Song gayon na sinabi niya na anong kapal ng mukha mo para magpakita sa harap ko ulit. Ibinuka niya ang kanyang kamay na sinabi na upang humingi ng tawad. Napaseryoso siya ng mukha na nakatingin sa kanya na sinabi na isang paumanhin. Kung kitilin mo ang sarili mong buhay dito bilang paumanhin, tatanggapin ko. Napangisi siya ng kakaiba na sinabi naman niya na grabe naman yata yun, haha. Nakasalubong ang kilay naman ni Mr. Guan na sinabi sa isip na para rin ba sa Divine Sword kaya pumunta ang lalaking ito. At pagkatapos sinabi niya na ano ang pagkakakilanlan mo. Agad na napatingin siya dito at sinabi na ako ang taong hilingan. Kang Mujok. Napasimangot ito ng mukha at sinabi na Kang Mujok. Bago ang pangalang yan. At pagkatapos ay gumamit ng sound transmission sa mga kasama nito at sinabi na kilala mo ba siya? Tumugon ang mga ito na ang pagkat niya at pangalan, parehong hindi pamilyar. Dagdag pa ng isa na hindi ko pa rin siya narinig. Nakatingin ang mga ito sa kanya na sinabi pa sa sound transmission ni Mr. Guan na kung wala sa atin ang nakakaalam tungkol sa kanya, baka isa lang siyang mahina na walang halaga. O isang nakatagong dalubhasa na ngayon lang lumabas. Dagdag pa niya sa isip na nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa isang hermit master na hindi pa nagpapakita ng kanyang tunay na kulay hanggang ngayon. Nakatingin ang ating bida kay Song gayon na sinabi niya na sa nakalipas na 4 na araw, marami akong narinig na chismis tungkol sa iyo. Tila medyo nagkamali ako ng pagkakaintindi sa iyo noon. Nagmamadali ako masyado, humihingi ako ng tawad. Tumugon ito sa kanya na sa tingin mo ba ang isang simpleng paumanhin ay makakabawi sa pagbasag sa Red Dragon Divine Sword? Dahil doon, baka masira ang pamilya namin, alam mo ba? Sinabi naman ng ating bida sa kanya na ano? Ang nabasag noong araw na yun ay hindi lang espada. Na napasabi naman si Song gayon na ano? Seryosong sinabi niya na may isang clan bang guguho lang dahil nabasag ang isang espada? Ang tunay na nabasag ay ang kagustuhan mong pamunuan ang clan. Naiinis na sinabi naman sa kanya ni Song gayon na ano? Sinabi pa sa kanya ng ating bida na kung ganyan ka ina ang loob mo, natural lang na mabuwag ang clan. Na muli na namang naiinis na sinabi ni Song gayon na ikaw. Tumingin ang ating bida sa kanya na ang pag-ayos sa espada, hindi ko kaya. Pero ang ibalik ang loob mo, kaya ko yun. Nakatingin sa kanya ng seryoso si Jin Wool na sinabi sa isip na tama siya. Hindi ito sitwasyon kung saan lahat ay dapat isuko dahil lang nabasag ang isang espada. Siguradong napagod ka na ng husto sa pag-iisa mong pagtatanggol sa gate sa lahat ng oras na ito. Nangingigil na sinabi naman ni Song gayon na nasabi mo na ba ang lahat ng kailangan mong sabihin? Tumugon siya na oo. Tapos na ako. Kaya ngayon, bumunot ng espada ito na sinabi sa kanya na kung gayon, ngayon, papatayin na kita. Nagulat naman siya dito. Nakangiwi ang mukha niyang sinabi sa isip na hindi umuubra. Akala ko may alas ako. Agad namang sinabi ni Jinwoo sa ating bida na pakiusap, tulungan mo kami. Napatingin naman si Song gayon na napasabi na Jinwoo. Dagdag pa niyang sinabi na kahit hindi mo sinadya, ikaw ang bumasag sa Red Dragon Divine Sword. Wala na kaming ibang mapagpipilian ngayon. Kaya kailangan mong tumulong. Napabuka naman ng palad siya na sinabi na gusto ko namang tumulong, pero paano kung tumutol ang pamilya mo? Kung ayaw ng mismong sangkot, ano magagawa ko? Na napasabi pa siya sa isip na uhunalin lang siya? At pagkatapos ay tahimik lang silang nagkatinginan. Seryosong nakatingin si Song gayon na sinabi na kung papayag ka sa 3 pabor na hihingin ko, maaari nating kalimutan ang insidente ng pagbasag ng espada. Tumugon siya na sige, pakikinggan ko ang 3 kahilingan mo. Pero may kondisyon din ako. Tumugon sa kanya si Song gayon na ano yon. Ngumiting sinabi sa kanya ng ating bida na simple lang. Dapat kaya ko, at dapat makatwiran. At kung hindi makatarungan, tatanggihan ko. Tumugon ito sa kanya na okay. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na at panghuli, kung ayaw ko, hindi ko gagawin. Napasabi sa kanya si Song gayon na paano ko malalaman kung ano ang, na hindi na niya ito itinuloy. At nakatungong sinabi niya na naiintindihan ko. Nakangising sinabi niya na okay sige. Ano ang unang pabor? Itinuro niya ang mga ito at sinabi na paalisan mo sila ngayon din. Turuan mo sila ng leksyon para hindi na sila maglakas loob lumapit ulit. Napangiwi ang mga mukha nito na napasabi na yan ay, hindi na nila ito itinuloy. Na nakangising sinabi niya na nakatingin sa mga ito na oho. Sige, tinatanggap ko.
Humakbang siya papalapit sa mga ito, habang may kakaibang tingin. At dito na po nagtatapos ang 6 na kabanata. Ika-7 kabanata. Sa pagpapatuloy, flashback, makikita ang master na kasama niya na nakaupo sa iisang bato. Itinaas ang isang daliri nito at sinabi na huwag magpakita ng awa sa kalaban. Ang habag sa isang kalaban ay babalik lamang bilang matalim na espada na nakatutok sa iyong leeg. Nakakunot ang noo ng isang master na nakatingin dito na sinabi naman na hindi lamang ang pagiging mas malakas ang mahalaga, kundi ang pagpapakita ng lakas ay kasing halaga. Ano man ang mangyari, huwag mawala ang iyong kalmado. Habang mas kalmado ka, mas nag-aalala ang iyong kalaban. Sinabi naman nito na anuman ang kalaban, kumilos muna at mag-isip mamaya. Ang isang lalaki ay dapat laging may lakas ng loob. Kung natatakot ang kalaban, ayos yan. Kung hindi, bugbugin mo lang sila. Sinabi rin ito sa kanya na kung malakas ang iyong kalaban, pinakamainam na galitin muna sila. Kapag nawala ang kanilang katinoan, nawawala rin ang kanilang depensa. Balikas sa kanya na seryosong sinabi sa isip na ang kawalang awa at pagiging kalmado. Lakas ng loob at panunukso. Isang araw, napagtanto ko na ang kombinasyon ng 4 na bagay na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang kapag nakikitungo sa mga kalaban. Nakangisi siya sa mga ito na sinabi na ano ang gagawin mo. Tatanggapin mo ba ang malakas na suntok ko? O uurong na kayo? Naiinis na naman sa kanya ang may peklat na guhit sa mata na sinabi na ikaw na ipis ka. Muli na namang pinigilan siya ni Mr. Guan at sinabi na teka lang. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya habang nakatingin na sinabi ko bang hindi ka matatalo? Ito ay sa pagitan namin ng batang yon. Tumabi ka. Nakangisi siya dito na sinabi na hindi mo pa ba nasesuri ang sitwasyon? Tumugon ito sa kanya na ano ang ibig mong sabihin. Sinabi niya sa kanya na pinaalis ka ng may-ari ng lupa. Hindi mo ba narinig? Naiinis itong tumugon na ano ang sabi mo. Muli na namang sinabi niya sa kanya na ayokong magkaroon ng gulo sa inyong mga matatanda, kaya iminumungkahi kong umalis na kayo habang may pasensya pa ako. Hindi na nakapagpigil ang lalaking may peklat sa mata na sumugod sa kanya habang sinisigaw nito na ikaw na mayabang na insektong, tikman mo ito. Malapit na ang kamao nito sa mukha niya habang nakangiti pa rin siya dito. Nagulat naman si Song Gayon at si Jin Wool sa kanilang nakita. Ngunit mabilis na nawawala ang ating bida habang tatama na sana ang suntok nito sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala nang hindi tumama ang suntok niya, na napasabi pa na buwisit, ang bilis ng insektong yun. Nagulat ito nang mabilis na napunta sa kanyang likuran ang ating bida na ibinuka ang palad habang sinabi niya na hindi mo dapat iwinawagayway ang iyong espada ng ganoon. Mabilis na hinampes niya ng kanyang kamay ito sa leeg na tila mawawala na kaagad ng malay sa ginawa niya. Sa simpleng hampas lang niya ng kamay agad na tumiklap ang tuhod nito na agad na napahandusay sa sahig habang umuungol ng sakit. At pagkatapos sinabi pa sa kanya ng ating bida na huwag kang maging madrama. Bahagya lang kitang tinapak ng kamay. Hawak naman nito ang leeg habang umuubo. Sinabi pa nito habang pinagpapawisan na nakangiwi ang bibig na bahagya. Pero pakiramdam ko na pupunit ang lalamunan ko. At napalingon naman siya sa dalawa. Na tila ang mga ito ay natakot sa kanilang nasaksihan. Sinabi nito sa isip na pinagpapawisan na napakabilis niya. Hindi ko masundan ang kanyang mga galaw. Hindi siya ordinaryong tao. Dagdag pa ni Mr. Guan sa isip na nakasimangot ang mukha na isa siya sa pinakamalakas na mandirigma na kilala ko. Ngunit napakahina niya laban sa kanya. Makikita siya na sinabi pa nito sa isip na ang kanyang walang baalang kilos, baka hindi pa niya nasisimulan ipakita ang kanyang tunay na kasanayan. Nanginginig naman ang katawan nitong sinabi na hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, ngunit mula ngayon, hindi na ako magiging madali sa iyo. Biglang sinabi naman sa kani ni Mr. Gium na tumigil ka. Tumugon nito na pero, Lord Moon. Muli na namang sinabi nito sa kanya na, talagang sinira mo ba ang Red Dragon Divine Sword? Itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi niya na oo, sinira ko ito gamit ang kamao ko. Sumigaw ang nasa likod na sinabi na kalokohan. Na agad na napalingon ng tingin sa kanya si Lord Moon. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na gusto mo bang alamin kung kalokohan ba ito o hindi? Sumagot sa kanya si Lord Moon na sinusubukan ko lang maintindihan ang katotohanan. Nagpalabas siya ng matinding tingin sa kanya at sinabi na sasabihin ko ito sa huling pagkakataon.
Sinira ko ang espadang yon. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa wala. Na tumugon ito sa kanya na kaya pala totoo. Naiintindihan ko. Pagkakatiwalaan ko ang iyong mga salita at aalis muna. Agad na lumapit sa kanya ang may peklat sa mata na sinabi na pero, Lord Moon. Tumingin siya kay Song Gayon at sinabi na huwag mong maliitin kung bakit ako naparito ngayon, at huwag kang magtanim ng sama ng loob. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Tumugon sa kanya si Song Gayon at sinabi na sana ay hindi na tayo magkita pang muli. Tumugon naman ito habang papaalis na titingnan natin, na naiinis namang nakatingin ang may peklat sa mata sa kanya. At pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad ang tatlong ito. Sinabi pa sa mga kasamahan ni Lord Moon na doblehin ang bilang ng ating mga tanod. Tumugon ito na opo sir. Sinabi pa ng may peklat sa mata na naniniwala ka ba talagang sira na ang espada? Tumugon sa kanya si Lord Moon na hindi ako sigurado. Na muli na namang sinabi nito sa kanya na kung gayon bakit. Sinabi sa kanya ni Lord Moon na noong una. Naisip kong nabigo si Choyang sa kanyang misyon at nagtago upang maiwasan ang sitwasyon. Tumingin sa bahay ng mga Song at sinabi pa na ngunit, sa pagmamasid sa kanya, nagsimula akong maniwala na maaaring totoo iyon. Tumingin din sa bahay ang may peklat sa mata na sinabi na ipinapahiwatig mo bang siya ay ganoon kagaling? Huminga ito at sumagot na hindi mo ba alam yan ng mas mahusay kaysa sa akin? Tumingin sa kanya si Lord Moon at sinabi na bantayan muna natin ang sitwasyon. Natahimik lang itong napatungo ng ulo. Dagdag pa nito na kung talagang sira na ang espada, hindi na natin kailangan pang magmadali sa paggawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Makikita si Song Gayon na nakatingin sa kanya. Natiningnan din siya ng ating bida. Sinabi sa kanya ni Song Gayon na bakit ka nakatitig. Sinabi sa kanya ng ating bida na dahil maganda ka. Bigla namang namula ang mukha nito. Na hindi naman makapaniwala si Jin Wool sa kanya. Agad na bamaling siya ng tahimik. Na pinagmamasdan siya ni Jin Wool. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na sige na. Ikaw, gaano ka kalakas? May pagtatakang sumagot siya na gaano ako kalakas. Naiisip ang dalawang matandang master na kasama niya sa bundok na naglalaban na sinabi niya na siguro, halos wala pang 3 buwan pagkatapos kong pumunta sa Spring Flower Mountain. Na sinabi nito habang gumagawa ng kanyang estilo ng martial art na poga, gusto mo bang madurog ang ulo mo ngayon? Gamit ang aking Golden Demon Gong. Tumugon ito sa kanya na gumawa rin ang kanyang estilo ng martial arts na gamit ang mabagal mong suntok. Matatamaan mo ba ng maayos ang ulo ko? Bago yan mangyari, hihiwalayin ko ang braso mong kasing bagal ng pagong mula sa iyong katawan gamit ang aking mabilis na teknik ng espada. Muli na namang sinabi ng isang ito na mukhang nakalimutan mo. Kung ibibigay ko ang lahat, guguho ang buong bundok na ito. Magkakaroon ka pa ba ng pagkakataong ipakita ang iyong mahinang kasanayan? Tumalon ito sa ere habang sinasabi na Chang'e. Ikaw ang nakalimot. Mas mabilis pa sa hangin ang mabilis na teknik ng espada ng katawan na ito. Na makikita na magkakasalubungan ng dalawa sa ere habang nanunood ang ating bida sa kanila. Na makikita siyang biglang nagulat. Bumagsak ang dalawa na napahawak sa ulo na dumadaing ng sakit ng tamaan sila ng kanyang master. Na napasabi pa ang isa na sino ang naglakas loob na gumawa nito. Naiinis na sinigaw sa kanila ng master niya na, kapag tumanda ka, dapat magretiro ka ng marangal. Nababagot ang bata at hiniling akong turuan siya ng martial arts, pero nag-aaway kayo dito. Nakahawak ang isang matanda sa kanyang nagdurugong ulo, na sinigaw naman ng isa na kahit na. Tinamaan mo ako sa likod ng ulo sa harap ng isang bata, nasaan ang aking dignidad? Itinaas ng kanyang master ang manggas na naiinis na sinabi dito na ngayon, tuturuan kita ng aral tungkol sa dignidad. Biglang natakot ito na napataas ang dalawang kamay na sinabi niya na hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nakatingin lang siya na sinabi pa niya na ng araw na yon, napagtanto ko ang katotohanan. Ang mga matatandang lalaki na nag-aangking kayang bumasag ng mga bato sa isang daliri at magpagiba ng mga bundok sa isang kilos ay puno lamang ng hangin. Wala sila kung ikukumpara sa aking martial arts master. At pagkatapos ay balik sa kanya na napakinggan niya na gaano kakalakas. Napatingin siya dito na sinabi na medyo malakas. Na namumulang may nahihiyang nakatingin sa kanya si Song Gayon na sinabi na kaya. Gaano kalaki ang lakas mo? Na sinabi niya sa kanyang sarili na iniisip ko rin kung gaano ako kalakas. At sito na po nagtatapos ang 7 kabanata.
Ikawalong kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng ating bida na alam mo, ako, na agad na napatingin ang dalawa sa kanya ng tahimik na naghihintay ng kanyang sasabihin. Napahawak siya sa ulo na nahihiyang ngumiting sinabi na sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano ako kalakas. Napasabi si Song gayon na anong klaseng kalokohan yan. Kung ayaw mong sumagot, sabihin mo na lang. Iniling niya ang kanyang kamay at sinabi na totoo na ginugol ko ang huling 15 taon sa bundok. Nagsanay lang ako ng martial arts. Kaya ito ang unang pagkakataon na makikipaglaban ako sa totoong mundo. May nakasalubong na kilay na nakatingin sa kanya si Song gayon na kaya sinasabi mo na nagsasanay ka ng martial arts at ngayon lang lumabas sa mundo. Ngumisi siya at tumugon na lumabas lang ako 4 na araw na ang nakalipas. Tinitingnan siya ni Song gayon habang sinasabi niya sa isip na kung totoo ang sinasabi niya, baka mas sanay pa siya kaysa sa inaasahan namin. Tumingin kay Jinwoo na sinabi sa sound transmission na ano sa tingin mo. Tumugon ito sa kanya na mahirap din para sa akin na sukatin. Ang sigurado lang ako ay mas biyesa siya kaysa sa akin. Nagulat naman si Song gayon ang sabihin ng ating bida sa kanya na pero, huwag mong subukan gumamit ng telepathy sa presensya ko. Tumugon siya na anong ibig mong sabihin. Tinuro ang kanyang tainga at sinabi na matalas ang pandinig ko. Naririnig ko ang lahat. Mas nagulat ito nang marinig niya ang sinabi ng ating bida at napasabi na naririnig mo ang telepathy. Saan mo nakuha ang pagyayabang na yan? Sinabi ng ating bida sa kanya na tama na. Dumiretso na tayo sa punto. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Song gayon habang naiisip ito na ang aming clan ay mayroong mahigit 2,000 mandirigma. Ngunit sa nakalipas na 3 buwan, ang aming bilang ay nahahati bawat buwan, at ngayon ay wala na kaming 300 na natira. Wala nang pag-asa para bumangon kaming muli. Malungkot pa niyang sinabi na ngunit ang dahilan kung bakit kami nakapagtiis hanggang ngayon ay dahil sa pag-asa na babalik ang aking ama, ang pinuno ng clan, balang araw. Nakatingin sa kanila ang ating bida na sinabi na kahit bumalik pa ang pinuno ng clan, paano bubuti ang sitwasyon kung ganito nakasama? Napaseryoso ng mukhang nakatingin sila sa kanya na sinabi pa ni Song gayon na magbabago yon. Nang pumunta ang aking ama sa Jong Alliance 3 taon na ang nakalipas, pinili niya ang nangungunang 100 mandirigma ng aming clan upang sumama sa kanya. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito na siguradong lumakas sila sa loob ng 3 taon na ito, at ngayon ay dapat tumaas na ang kanilang kapangyarihan. Bukod pa rito, kung babalik ang aking ama, babalik din ang mga umalis sa clan. Sinabi sa kanila ng ating bida na may tao rito na mas positibo pa mag-isip kaysa sa akin. Sumagot si Song gayon na ano. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na sa tingin mo ba, ang isang taong hindi man lang nagparamdam sa loob ng 3 taon ay lalakas? Hindi ba magiging kaginhawaan kung hindi na siya bumalik matapos mawala ang lahat? Napatungo ng ulo si Song gayon sa narinig niya buhat sa ating bida at sinabi na kung gusto mong manatiling buhay, kailangan mong matutunang mag-isip ng ganyan. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi pa na sige, naiintindihan ko. Ngayon, dumiretso na tayo sa totoong punto. Agad na sinabi sa kanya nito na tulungan mo lang kami hanggang sa bumalik ang aking ama. Na sumagot naman si Kang Mojok na ang ating bida na at kailan mo sa tingin babalik siya. Tumugon ito sa kanya na nakatanggap ako ng sulat mula sa aking ama hindi pa katagalan. Sinabi niya na babalik siya sa loob ng 3 buwan. Napangiwi ng bibig siya at sinabi na 3 buwan. Na sinabi pa sa kanyang sarili ni Song gayon na tatanggapin kaya niya ito? Dagdag pa niya na 3 buwan. Maikli kung maikli, at medyo matagal kung matagal. Ang sitwasyon ng Lotus Valley ay halatang pinakamasama, at maging ang pag-iral ng mga kalaban ay hindi malinaw. Makikita siya habang nakalagay ang kamay sa bibig na nag-iisip, na sinabi pa sa kanyang sarili ni Song Gaean na natural lang natatanggi siya. Ito na ba ang katapusan para sa Lotus Valley? Na napapikit na lang siya. Nagulat ito na agad na napamulat ng mata nang sabihin niya na may kondisyon ako. Napangiti ng mukha na nakatingin sa kanya si Song Gaeon na sinabi na aba, syempre. Gusto mo ng pera, hindi ba? Nakasalubong naman ang kilay ni Jinwoo na sinabi na sabihin mo sa akin. Kung kaya ng aming kakayahan, tatanggapin namin. Itinuro niya ang kanyang sarili at sinabi na medyo matanda na ako, hindi ba? Tawagin mo akong brother. Nagulat ang mga ito sa kanilang narinig. At pagkatapos ay umalis na siya habang sinasabi na ang kuya mo ay maghahanap ng lugar na matutuluyan.
Naiinis sa kanya si Song Gaean na agad na hinawakan ng mahigpit ang espada na sinabi na nababaliw ka na ba. Nagulat naman si Jinwoo sa kanya. At mabilis na hinaranggan siya nito at sinabi na pakiusap. Pakiusap, tiisin mo. Dagdag pa niya dito na kailangan mong tiisin yan ngayon. Na siya ay sobrang naiinis na napakagat ng mga ngipin. Na masayang nagpatuloy lang sa paglalakad si Kang Mujok. At pagkatapos makikita ang lugar na ito. Sa loob ng bahay isang babae at lalaki ang nakaupo sa iisang lamesa na nakatingin sa unahan. Sinabi nito na napatingin sa babae na totoo ba na basag ang espada? Tumugon ang babae sa kanya na oo totoo. Muli na namang sinabi ng lalaki na sigurado ka ba? Tumingin sa kanya ang babae na tumugon na sinabi na mayroong higit sa isa o dalawa na direktang nakasaksi. Sinuri ko at sinigurado ko sa mga tauhan ko. Muli na namang sinabi sa kanya ng lalaki na walang posibilidad na ito ay pakana nila, hindi ba? Sinabi ng babae sa kanya na narinig ko na mismong si Il-woon Jim ang bumisita sa lugar. Nagulat ang lalaki na sinabi na mismong si Il-woon Jim. Sumagot ang babae na oo. Tahimik siyang bumalik pagkatapos dalhin ng dalawa sa kanyang mga tauhan. Napaseryoso ito ng mukha na nakasalubong ang kilay na sinabi na mukhang talagang basag na ang espada. Sumagot ang babae sa kanya na ano ang gagawin mo ngayon? Tumugon ang lalaki sa kanya na syempre, kailangan kong ibalik ang espada. Muling sinabi sa kanya ng babae na bakit mo pa kailangan ang basag na espada? Sumagot ito na makinig ka, Luju. Tiningnan siya nito at sinabi na bago ako dumating dito, nagbigay sa akin ng langit ng 2 utos. Ang isa ay madaling nalutas, ngunit ang isa ay hindi pa nagtatagumpay. At ngayon sasabihin mo sa akin na umuwi ng walang dala? Napatungo ito ng ulo na sinabi na paumanhin. Hindi ko naisip yon. Nakasimangot ang mukha nitong sinabi pa na ilang hukbo ang kaya nating may padala mamayang gabi. Tumugon ang babae sa kanya na hanggang 200 tao. Isang pickmaster, 9 na top-notch masters. Ang natitira ay halos first-class level. Napatingin ito sa likod nang may biglang sumulpot sa kanyang likod habang sinabi pa na sapat na yan. Nagulat naman ang babae na napasabi sa kanyang isip na kailan siya nakarating dito. Hindi ko man lang napansin. Sinabi ng lalaki na shadow. Bukas ng gabi, kunin ninyo sila at bawiin ang espada. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Nakayuko ito sa sahig na tumugon na opo. At pagkatapos ay agad itong umalis. Kinuha naman ito ang baso. Agad na tinagayan siya ng babae habang sinasabi na ihahanda ko ang bata para magsilbi. Tumayo ito at agad na umalis. Naiwan ang lalaki sa lamesa habang sinasabi na mukhang ngayon ang huling araw ng libangan. At lumipat ang eksena kung saan tinusok niya ang kanyang karatula sa lupa. Umupo siya sa gilid ng trangkahan ng mga song habang sinasabi na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at gawin ito ng paisa-isa. Napatingin sa kanya ang mga taong nagdadaan na sinabi pa niya na ito ay tungkol sa pamamahala ng oras sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pangako ng Song family at pagsasakatuparan ng magagaang na kahilingan. Hehe, ako nga ay isang henyo. Ngunit pagkaraan ng ilang oras halos walang pumansin sa kanya. Nakasimangot na nakasalubong ang kilay niyang sinabi niya na hindi ba maganda ang lugar na ito? Masyadong kaunti ang dumadaan, hindi ba? Dapat ba akong lumipat sa pangunahing kalye? Biglang isang anino ng tao ang lumapit sa kanya. Na agad na masayang sinabi na maligayang pagdating. Tinanong nito sa kanya na talagang ginagawa mo ba ang anuman nang walang anumang pabuya? Tumugon siya na tama yon. Muli na namang sinabi sa kanya nito na kanina lang, nagpahatid ako ng mga kalakal sa Gyeongseong Express. Pero ninakaw sila ng mga bandido. Napasabi naman siya na oo kaya gusto mo akong bawiin ang mga kalakal mo mula sa mga bandido? Tumugon ito sa kanya na hindi, nagulat siya na napasabi na ano? Bakit hindi? Sinabi nito sa kanya na gusto kong hulihin mo ang Gyeongseong Express. Muli na namang napasabi siya na hindi ang mga bandido na umatake, kundi ang Gyeongseong Express na inatake. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata. Ika-9 na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi pa ng lalaki sa kanya na tiningnan ko ang araw kung kailan iniulat na umalis ang Gyeongseong Courier Agency para sa isang delivery mission. Ang grupo ng naghahatid ay inambos sa loob ng maikling panahon at iniulat na bumalik ng walang dala. Higit pa rito, mula sa pinuno ng courier hanggang sa mga mas mababang ranggo, at maging ang mga tagadala,
Lahat ay bumalik ng ligtas at walang kahit isang nasawi. Nag-iisip ang ating bida na sinabi niya na hindi ibig sabihin na dahil inambus sila ay may mamamatay na. Hindi ba? Hindi ba yon ay isang mapalad na resulta? Sinabi ng lalaki sa kanya na siyempre, pero may isa pang kakaibang bagay. Tumugon siya na ano yon. Ang oras na inabot para mambus sila at makabalik ay napakaikli. Dagdag pa nito sa kanya na bukod pa rito, bakit sila gagamit ng Lightfoot techniques para makabalik kung hindi man lang sila humingi ng tulong pagkatapos ng ambush? Napatingin naman ang bantay sa kanila habang sinasabi ng ating bida na maaari bang nangangahulugan na sa halip na nanakawan ng mga bandido. Sila mismo ang palihim na kumuha ng mga kalakal. Natumugon ito sa kanya na yan ang pinaghihinalaan ko. Nag-iisip siya na napasalubong ng kilay na napasabi sa kanyang sarili na posible ba ang ganoong bagay? Sinabi pa niya dito na hindi ba ang reputasyon ng courier agency ay nakasalalay sa tiwala? Kung hindi sila makapaghatid, hindi ba karaniwan na nagbabayad sila ng bayad pinsala na hanggang 3 hanggang 10 beses ng halaga ng mga nawalang item? Dagdag pa niya dito na kaya, hindi kanila binayaran ng maayos? Sumagot ito na binayaran nila ako, ngunit ang halaga ay nakakatawang baba kumpara sa halaga ng mga item. Muli na namang sinabi niya na sinasabi mo ba na sinira nila ang kanilang kontrata? Tumugon ito na hindi eksakto. Seryosong sinabi pa niya na sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, hindi ako makakatulong. Napayuko ito ng bahagya ng ulo na sinabi niya na ang totoo ay ang mga item ay hindi lamang simpleng medicinal herbs. May mga labis na mahalagang item na kasama. Tinanong siya ng ating bida at sinabi na ano ang mga yon. Sumagot ito na ginseng, mga daang taong gulang na ginseng. 5 ugat nito. Muli na namang sinabi niya na at nagtiwala ka sa kanila nang hindi mo isiniwalat ang katotohanan ito. Napatungong tumugon ang lalaki na oo. Napaangat ng ulo siya at sinabi na ganun pala. Sinabi pa sa kanya ng lalaki na ang bawat piraso ng mga ginseng na yon ay nagkakahalaga ng 10,000. Ngunit ang bayad pinsala na ibinigay nila sa akin ay maliit na bahagi lamang niyan. Seryoso siyang nakatingin siya dito at sinabi na nilinlang mo ba ang courier agency para makatipid sa bayad sa paghahatid? Tumugon ang lalaki na hindi yon. Hindi namin sinabi ang totoo dahil doon. Dagdag pa niya na itinago namin ito para sa seguridad. Alam na marami ang magta-target sa amin kung mabunyag ang presensya ng ginseng. Kaya nagbayad kami ng halos 5 beses ng karaniwang bayad. Sinabi niya sa ating bida na gayon paman. Pagkakamali namin yon. Inaamin ko yon. Sinabi pa nito sa kanya na pero wala kaming pagpipilian. Gusto naming tiyakin na ligtas na makarating ang ginseng sa bumibili. May nagmamakawang mukha ito na sinabi pa sa kanya na hindi lang ito nakaapekto sa akin, kundi 12 ng tao sa kalye ang naghihirap dahil dito. Lahat ay maliliit na negosyante, tulad ko. Nakatingin siya dito at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya mukhang nagsisinungaling. Napapikit na lang ang lalaki na bahagyang tumungo ng ulong sinabi na patawad. Isang hanggarang wala sa lugar, galing sa taong iniisip na hindi na ito maayos. At pagkatapos ay umalis ito ng tahimik na pinagmamasdan niya. Lumapit naman sa kanya ang bantay na sinabi na talagang masama ang sitwasyon. Agad namang napatingin siya dito. Muling sinabi nito sa kanya na ito ay isang kaawa-awang mundo kung saan ang mahihina ang laging nagdurusa. Biglang inabot niya ang karatula dito at sinabi na pakiusap, ikaw muna ang bahala dito. Nagulat naman ito na napasabi na ha. Sinabi pa nito sa kanya na iniisip mo bang harapin ang Gyeongseong Courier Agency? Kasing impluwensyal sila ng ilan sa mga kilalang sekta sa lungsod na ito. Tumugon siya na ano naman ngayon. Sinabi pa nito sa kanya na kahit totoo pa ang sinasabi niya, hindi nila basta-basta ibibigay ang ginseng. Napatingin siya sa lalaki na sinabi pa na maghintay tayo at tingnan. At pagkatapos sinabi niya na huwag kang magpapapasok ng sinumang kaina-hinala habang wala ako. Tumugon naman ito sa kanya na ako ang tagapangalaga ng Song family, hindi ang alalay mo. Hindi siya pinakinggan ng ating bida, na ito ay naglakad na papunta sa lalaki. Na sinabi pa nito na teka lang. Habang nakapikit itong naglalakad tinapat niya ito sa balikat. Nagtatakang napalingon naman siya. Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na mukhang swerte ka ngayon. At pagkatapos makikita ang Gyeongseong Courier Agency, sinasabi nito na ang mga hangal na negosyante na yun ay patuloy na nagmamanman sa ating lugar. Baka dapat naming asikasuhin ng ilan upang takutin ang iba.
Tumugon ito sa kanya na hindi na kailangang magmadali. Baka magdulot lang yan ng hindi kinakailangang komplikasyon. Muli na namang sinabi nito na gayunpaman, hindi komportable ang kanilang nagmamanmang mga mata. At kung malalaman ng pinuno natin, biglang sinabi naman nito na hindi mangyayari yon. Tinatago ko ang katotohanan sa pinuno natin. Sinabing muli nito sa kanya na mabuti kung ganoon. Dapat na nating ibenta ang ginseng sa lalong madaling panahon para sa kapayapaan ng isip. Sumagot naman ito sa kanya na huwag magmadali. Maghintay tayo hanggang sa mamatay ang mga tsismis. Sumagot ito na syempre, kailangan natin maghihintay hanggang sa mamatay ang mga tsismis. Tumawa ito na sinabi pa na ang bawat ugat ay maaaring magbigay ng magandang presyo. Isipin mo na lang ang halaga. Dagdag pa ng isa na seryosong nakatingin dito na talaga. Napakatalino ng plano natin. Biglang nagulat ang mga ito. Nang may nagsalita sa gilid na magkaibigan ba kayo? Agad na napatingin ang mga ito. Ito pala ang ating bida na sinabi sa kanila na bakit ang dalawang matandang lalaki ay nagtatawanan ng napakalapit sa isa't isa sa isang masikip na espasyo. May romansa ba dito? Agad na napatayo ito at sinabi na sino ka. Nagkatinginan silang dalawa na sinabi pa ng Brown ang tali sa buhok na tumahimik. At sinabi nito na sa gitna ng mga daga na kinuha ng mga negosyante, mukhang may nakita kaming isang mapapakinabangan. Sinabi pa nito sa kanya na narinig mo ba ang buong usapan namin? Tumugon siya na 8,000 taels para sa isang ugat. Nakangiting sinabi niya na malaking pera yan. Sapat na para mamuhay ng marangya sa natitirang bahagi ng buhay mo. Gayunpaman, alam mo ba na dahil sa pagbulsa ninyo ng perang yan, 12 ng tao ang maaaring magdusa ng husto o mamatay pa. Tumugon naman sa kanya ito na hindi ko yun problema. Natumugon siya na inaasahan kong yan ang sasabihin mo. Itinikom ng mahigpit ang kamao nito na sinabi pa niya na kung pagbabasehan ang kawalan ng kaguluhan sa labas. Mukhang wala pang nakakaalam na nandito ka. Na sinabi sa kanya ng ating bida na at ano naman ngayon. Nakatingin ito ng seryoso sa kanya at sinabi na ibig sabihin, maaari ko kayong patayin dito. Nagulat ang mga ito nang mabilis na napunta siya sa kanilang harapan habang sinasabi na ganun ba. At pagkatapos mabilis na binigyan niya ang mga ito sa kanilang sikmura. Napaatras ang mga ito na agad na napaupo habang hawak ang kanilang tiyan na umuungol ng sakit. Nakatingin siya sa mga ito habang sinasabi na hindi ko gusto ang mga taong sumusubok na maglaro bilang Diyos sa kanilang buhay. Napatingin naman ito sa kanya at sinabi sa kanyang isip na talagang gumalaw siya, pero napakabilis para sundan ng mata, hindi ordinaryong eksperto ang lalaking ito. Nanginginig ang buong katawan nito na sinabi pa na tanga. Ito ang Gyeongseong Express. Sa tingin mo ba makakalabas ka ng walang gallows? Sinabi naman niya na hindi ba mas masama para sa inyo kung magkaroon ng kaguluhan? Natumugon ito sa kanya na ano ang pinagsasabi mo. Nakatingin sa kanya ang mga ito na sinabi pa niya na kung magkakasama ang mga tao, malalaman nila na ninakaw ninyo ang mga kalakal. Dagdag pa niya na at sa huli, malalaman din ng pinuno ng ahensya. Pinagpawisan ang mga ito na hindi makapaniwalang sinabi na kung gayon. Sumanyas pa siya sa mga ito na sinabi niya na kung malalaman ng pinuno, pupugutan na kayo ng ulo bago pa ako magsimulang kumilos. Hindi ba? Muli na naman itong sinabi sa kanya na kung gayon. Nakangising sinabi niya na ngayon mayroon na tayong lugar para sa negosasyon. At pagkatapos ay nagkatinginan ang dalawa, na sinabi pa niya sa mga ito na ano sa palagay mo. Maaari ko bang ailahad muna ang aking mga kondisyon? At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata. ika-10 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita siya sa harapan ng mga ito. Nakangiwi ang mukha nitong sinabi sa kanya na ano ang gusto mo. Tumugon siya na sa totoo lang, hindi naman kayo gumawa ng krimen na ganoon kalubha para mamatay, hindi ba? Napatingin naman ang kasama nito sa kanya habang naiinis ang isa nang makita ito. Sinabi pa niya hindi ko talaga gusto na patayin kayo dahil lang dito. Kaya, magbayad lang kayo para sa mga kasalanan na nagawa ninyo. Napasabi naman ang nakaasul na magbayad para sa aming mga kasalanan. Tumugon siya na oo. Bayaran ninyo ang parusa ninyo sa ginto. Napangiwi ng bibig ito na sinabi na nakikita ko, pera lang pala ang habol mo. Dagdag pa ng nakaasul na dapat sinabi mo na yan sa simula pa lang. Sinabi nito sa kanya na kaya, magkano? Tumugon siya na 1,000 taels.
Sinabi pa nito sa kanya na sige. Wala akong pera ngayon, pero babayaran ko yan pagkatapos kong ibenta ang ilang kalakal. Sinabi sa kanya ng ating bida na mukhang nagkakamali ka sa pagkakaintindi. Nakatingin siya dito at sinabi na kukunin ko ang ginseng. Ganoon din sa iba pang herbs. Ang mga ninakaw na item ay dapat ibalik sa may-ari. Sinabi nito sa kanya na ano ang pinagsasabi mo. Napataas naman ng isang kilay ito at sinabi na hindi mo siguro ibig sabihin na kukunin mo ang mga kalakal at hihingi ka pa ng 1,000 taels mula sa amin. Agad na napasabi ang ating bida na humingi. Masyadong negatibo ang tunog niyan. Ito ay bayad pinsala. Hindi ba dapat bigyan ng pampalubag loob ang mga taong naabala ninyo? Makikita ang mga ito na may hindi makapaniwalang reaksyon ng mukha na nakatingin sa kanya. Lumiwanag ang mga mata niya at ibinuka ang palad na sinabi na nagmamadali ako. Ibigay niyo na ngayon. Sinabi naman sa kanya nito na wala kaming ganoon karami. Sinabi sa kanya ng ating bida na inaangkin ninyo ang bounty hunters. Bakit? Wala kayong pera? Pinagpapawisang sinabi nito sa kanya na kahit ang bounty hunters ay hindi nagdadala ng 1,000 taels. Napaliit siya ng mata at sinabi na kung ganoon, kailangan ninyong magbayad sa pamamagitan ng inyong mga katawan. Nagulat ang mga ito na sinabi na ano ang sabi mo. Pinatigas niya ang kanyang kamao na sinabi na 1 suntok para sa bawat tael. Kaya, 1,000 suntok sa kabuuan. Namutla ang mga ito nang marinig nila na pinagpapawisan ng todo. At pagkatapos makikita ang lugar na ito, isang malaking supot ng tela ang ibinababa niya sa lupa. Nagulat ang mga ito na napasabi na ano yan. Pumagpag ng palad siya na sinabi na tingnan mo kung nandito ang lahat ng nawala sa iyo. Agad na lumapit ito at binuksan ng supot ng tela ang sinabi na paano mo ito nahanap. Tumugon siya na syempre, binawi ko ito mula sa mga magnanakaw, hindi ba? Sinabi naman ng tagabantay na ang Gyeongseong Express ba ang gumawa nito? Tumugon siya na hindi ang buong Gyeongseong Express, 2 lumihis na tauhan lang mula doon. Inaabot niya ang maliit na supot sa lalaki at sinabi na tiyakin mong walang magtataksil, at kunin mo rin ito. Tumugon nito na ano to? Ngumiti siya at sinabi na bayad pinsala para sa pagkalugi na dinanas ninyo dahil sa mga magnanakaw na yon. Pero 940 taels lang ang nakuha ko kahit pagkatapos kong kalugin sila. Nahihiyang tumugon ito na sapat na ang mabawi lang ang mga kalakal. Gamitin ninyo ang perang yan bilang tanda ng aming pasasalamat sa iyo, Grandmaster. Umiling siya at sinabi na ang prinsipyo ng aming agency ay gawin ang mga kahilingan ng hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kaya, pakiusap, tanggapin mo ito. At pagkatapos ay yumuko ito sa harapan niya at sinabi na maraming salamat. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ito. At pagkatapos ay umalis na ito buhat ang kanyang mga kalakal. Habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang sarili na kahit ilang barya lang sana, ayos na. Hay nako, kailangan ko nang matapos ang 10 mabubuting gawa. At pagkatapos ay sumapit na ang gabi na makikita na bilog ang buwan. Sinabi pa niya habang makikita ang manor ng mga song na ang pinakamahina na oras ay sa madaling araw kapag tulog ang lahat. Dagdag pa niya na gaano ka man kalakas, kung bababaan mo ang iyong guard kahit sa isang sandali, magkakaroon ng gap, na haantong sa iyo sa isang hindi na mababawi na sitwasyon. At muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ng Kanayang Master na kaya laging panatilihin ang iyong senses na alerto, kahit natutulog. Na makikita ang mukha niyang seryoso. At naramdaman niya ang mga ito na sinabi niya sa kanyang isip na hindi lang 1 o 2. Halos 200 ang dumating. Bumangon siya at sinabi pa sa isip na hinding-hindi ko naisip na magagamit ang kasanayan ko sa malalim na pagtulog ng ganito. Lumabas siya ng bahay na sinabi pa sa isip na mukhang nakumpleto ko na ang tulog ko para sa araw na ito. At pagkatapos ay makikita ang mga ito na nagtitipon sa iisang lugar. Sinabi ng nakatalikod na ito na ang misyon ninyo ay bawiin ang espada. Dagdag pa nito na kahit anong mangyari, kunin ang espada sa lahat ng paraan. Tumugon ito sa kanya na nandito kami sa utos ni Luju. Pero, hindi ko gusto ang tono mo. Sinabing muli nito sa kanya na nagkakamali ka. Hindi ito kahilingan, ito ay utos. Naiinis na tumugon ito sa kanya na ano? Sumusunod lang kami sa utos ni Luju. Ngumiti ito na sinabi na ang nagbibigay ng utos kay Luju ay ang aming Grandmaster. Alam mo ang ibig kong sabihin, hindi ba?
Naglalabasan ang ugat nito sa noo sa inis na sinabi niya na naintindihan ko. Lumingon ito sa likod na sinabi pa na kaya, simula ngayon. Agad na sinabi nito na teka lang. May nahuli ba sa pagdating? Agad na lumingon ito sa likod na sinabi na ano ang pinagsasabi mo. Makikita siyang naglalakad na sinabi pa na nakikita mo ba ang lalaking yun na dumarating? Hindi ba siya isa sa inyo? Tumugon ito na wala siyang uniforme, at hindi rin nakamaskara. Bukod pa rito, hindi siya isa sa amin. Naiinis na tumingin ito na sinabi na hindi. At pagkatapos sinabi nito sa ating bida na, naliligaw ka, pumunta ka sa ibang daan. Namumula ang mata ng nasa likod nito at sinabi na patayin siya. Agad na lumingon ito at sinabi na inosente lang siyang dumadaan. Naglabas ito ng enerhiya at sinabi pa na hindi ko na uulitin pa. Patayin ninyo siya. Nakatingin ito sa kanyang likod na sinabi na masyado namang. Nabiglang sinabi niya na tina-target nyo ba ang espada? Napasabi ito habang nakatingin sa kanya na paano. Hindi naman siya sapat na malapit para marinig ang usapan natin. Paano? Hindi siya sapat na malapit para marinig ang usapan natin. Dagdag pa ng nakaitim na isang mandirigma mula sa Song family. Muli na naman niyang sinabi na nagtataka lang ako. Bakit kailangan pang magdaan sa napakaraming problema para sa isang basag na espada? Lumiwanag ang mga mata nito na sinabi sa kanya na ang pagkamausisa ay nakakamatay sa pusa. Inasar niya ito na tila nanlambot na sinabi na nako, nanginginig ang mga paang ito. Ni hindi man lang makalakad ng tuwid. Naiinis namang sinabi ng leader ng grupo na ang walang hiyang lalaking yon. Napasabi naman ng isa sa kanyang isip na mukhang nag-iisa. Saan siya kumukuha ng kumpiyansa? Sinabi pa niya sa mga ito na isang grupo lang ng mga walang gaanong galing. Hindi naman siguro ganoon kahirap, di ba? May gulat ito sa mukha na sinabi na huwag mong sabihin sa akin na ikaw, mag-isa, ay balak harapin kami. Ngumiti siya at sinabi na siguro. Sinabi ng leader ng grupo na pabagsakin muna siya. Iyan ay utos. Tumingin ito sa kanya at sinabi na ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Isang assassin ang tumalon sa ere habang sinisigaw na ito ang Three Strikes Blade. Seryosong sinabi pa nito na pagkatapos ng 3 hampas, mamamatay ang kalaban. Makikita itong pinapaikot ang espada sa kanyang kamay mula sa ere. Nakangiti lang ang ating bida na naghihintay sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata. Ika-11 kabanata. Sa pagpapatuloy, malakas na hahampasin siya nito habang nasa ere. Nakangiti nitong sinabi sa isip habang nakatingin sa kanila na wala pang sinumang nakatagal sa natatanging kasanayan sa espada ni Pesok. Sa tuwing humahawak siya ng sandata, para bang mismong hangin ay sumusunod sa bawat galaw niya. Ang sinumang sumubok na humarap sa kanya ay agad na nadadala ng kanyang bilis at lakas. Wala man lang pagkakataong makaganti o makahanap ng puwang para lumaban. Ngunit ilang sandali pa ay nagulat ito sa kanyang nakikita. Isang suntok lang ang kinailangan ng ating bida upang tuluyang pabagsakin si Pesok sa lupa. Sa bilis at lakas ng kanyang pag-atake, hindi na nagawa ni Pesok na umiwas o makapagdepensa man lang. Napasabi ang mga ito na may gulat sa mukha na ano ang nangyari. Nakita mo ba? Tumugon ang isa na wala akong nakita. Nakatingin siya sa kanyang kamao na sinabi pa niya na hindi naman pala kasing sama ng inakala ko, Alam kong mas malakas ako kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. Hihihi, mabilis naman itong napalingon na sinigaw na anong ginagawa ninyong lahat. Nakatayo lang ba kayo riyan at nanunood habang nangyayari ang lahat ng ito? Wala man lang sa inyo ang kumikilos o umaalalay. Para bang wala kayong nakikita at nakapako lang kayo sa inyong kinatatayuan? Pagkatapos niya itong sabihin, agad-agad at sabay-sabay na sumugod ang mga ito sa ating bida, para bang handa silang gawin ang lahat upang pabagsakin siya. Ang isang assassin na nauna ay mabilis na tumutok ng espada sa kanya. Ngunit nagawa niya itong iwasan nang hindi nahihirapan. Sa isang iglap, sinunggaban niya agad ang damit nito, mahigpit na hinawakan upang hindi na ito makagalaw. At pagkatapos ay tinapon niya ito ng malayo, halos hindi na malaman ng kawawang assassin kung saan siya babagsak dahil sa lakas ng pagkakahagis. Ngunit hindi pa man sumasayad ang paa nito sa lupa, may panibagong panganib na agad na sumusulpot mula sa magkabilang panig. Winasiwas nito ang espada sa ating bida, ang talam ay humahati lang sa hangin. Dahil para sa kanya,
tila napakabagal lamang ng pagdating nito. Bahagya lang siyang umusag sa gilid, sapat para tuluyang maiwasan ang pag-atake. At pagkatapos ay umabante siya ng walang pag-aalinlangan, ang kamaoy mabilis na nag-ipon ng lakas at sinuntok nito sa mukha. Agad itong bumagsak sa lupa, waring nawala ng lakas ang mga tuhod at hindi na nagawang ipagtanggol pa ang sarili matapos ang tindi ng tama. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang galaw ng ating bida. Sa gitna ng pagkalat ng alikabok mula sa pagbagsak ng kalaban, naramdaman niyang may isa pang papalapit sa kanyang likuran, handang umatake habang siya ay nakatuon sa iba. Sa isang mabilis na pag-ikot ng katawan, halos isang iglap lamang, nasulyapan niya ang susunod na kalabang nagtatangkang sumamantala. Naagad niyang binigyan ito ng isang malakas na suntok sa mukha. Tumusok din sa kanya ang dalawa pang umaatake, sabay na inundayan siya ng kanilang mga espada na parang mga pangil na sabay-sabay sumusugod upang tapusin siya. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang mga talam, sa isang iglap, pumagitna siya sa dalawang espada, dumaan sa makitid na espasyong halos imposibleng pasukan ng isang ordinaryong tao. At agad na hinawakan ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ay malakas na pinag-umpog niya ang dalawang ulo, isang malutong at nakakabinging tunog ang umalingawngaw sa paligid. Parang dalawang bato ang sabay na nagbanggaan. Iniwan niya ang dalawang kalaban na nakahandusay sa lupa, may isa na namang sumugod, tumalon sa ere na parang umaasang makakatama sa kanya. Ngunit agad niyang binigyan ito ng isang malutong na suntok. Makikita ang mukha nito na may hindi makapaniwala na pinatumba lang ng isang tao ang mga alagad niya at halos walang kahirap-hirap. At pagkatapos muli na namang sumugod ang mga ito sa kanya ng sabay-sabay habang sumisigaw, makikita ang eksena na puno ng kaguluhan, ang mga sumugod sa kanya ay nagliliparan sa ere, tila mga manikang. Binato sa hangin matapos tamaan ang kanyang mga suntok at hampas. Ang bawat isa ay bumabagsak sa lupa o nababaluktot sa posisyon na nagpapakita ng bigat ng impact na tinamo nila, habang ang alikabok ay umiikot sa paligid, bumabalot sa bawat galaw. Ngunit sa kabila ng ganitong pangyayari, hindi humihinto ang iba pang mga kalaban na tutulala na lang ito sa nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakapako, halos hindi makapaniwala sa eksenang unti-unting nagaganap sa harap niya. Nakita niya pala ang ating bida na nakatayo sa gitna ng kanyang mga alagad. Sa bawat suntok na ibinabato niya, isa-isa ang mga kalaban ay nagliliparan sa ere, parang mga manikang walang buhay na tinatamaan ng isang malakas na puwersa. Bumilog ang mga mata nito, kitang-kitang pinagpapawaysan ng malapot at malamig sa takot. Patuloy sa pagsuntok ang ating bida sa mga umaatake sa kanya, bawat tama ay tila may kasamang matinding puwersa at galit. Ang kanyang mga mata ay lumiliwanag ng pulang apoy, isang malinaw na senyales ng kakaibang lakas at kasigasiga na bumabalot sa kanyang buong katauhan. Biglang tumalon ito sa ere, na kanina lang ay hindi makapaniwala na pinagpapawisan. Nasinigaw pa nito na tigil. Huminto ang lahat, winasiwas nito ang espada papunta sa kanya habang sinigaw pa na gaano man siya kalakas, hindi niya kayang harangan ng walang gamit sa kamay ito. At pagkatapos, isang malakas na banggaan ang naganap sa pagitan ng espada ng kalaban at ng kamao ng ating bida. Ang tunog ay parang nagngangalit na kulog, kasabay ng pagsabog ng alikabok sa paligid na halos pumuno sa buong eksena. Ang liwanag mula sa pagkakabangga ay kumislap, tila isang liwanag na sumabog sa hangin, at bawat butil ng alikabok ay nagtalsikan ng malayo. Ang enerhiya ng impact ay ramdam sa bawat mata, bawat butil ng lupa na gamulong sa paligid, at bawat kalaban ay nagulat at umatras ng bigla. At ilang sandali pa napasigaw ito na napatalsik hindi kinaya ang lakas ng ating bida. Nagulat ito nang makita niya ang kanyang espada ay naputol, nakatingin sa gilid na sinabi pa sa isip na paanong nangyari ito. Makikita ang ating bida na nakatikom ang mga kamao na sinabi pa ng kanilang leader sa isip na ano ito. Lahat ba ng mga swordsman ay ganito kaina? At bakit sila lahat nababali sa isang tama lang? Pinagpapawisan ding sinabi ng leader ng grupong ito na sandali. Ang taong iyon ay, na naalala niya ito nung humingi ng tulong ang nakaputing lalaki sa kanya na sinabi pa kung ganoon siya kahusay na kahit ang kagalang-galang na tagapagtatag ay hindi nakapansin. Gaano siya dapat kagaling na master? Siya pala ang kausap nito noong panahon na yon. Na sinabi pa nito sa sound transmission na kung totoo ang sinasabi mo, iminumungkahi mong kalibel niya ang Supreme Deity. Balik dito na napasabi pa ito sa kanyang isip na isang bagay na inakala kung hindi kailanman mangyayari.
Sinabi pa nito sa isip na kailangan ko munang makaalis dito. Ngunit bago pa man siya babaling ay naroon na ang ating bida, na sinabi pa niya na ha. At walang sabi-sabi ay agad niyang binigyan ito ng mini-init na malutong na suntok sa mukha. Napatalsik niya ito, at sa isang iglap ay lumipad ang dugo sa hangin. Isang malinaw na marka ng kanyang lakas at bilis. Ngunit agad itong bumangon, parang walang nangyari, at sa isang mabilis na galaw ay hinawakan ang espada. Agad itong sumugod, mabilis na tila kidlat, at itinutok ang espada sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ang espada nito at tatama na sa kanya na napasabi pa na ha. Masakit siguro yon, pero tumayo agad siya. Ngunit agad niyang hinawi ang espada gamit lamang ang kamay. Para bang napakadali lang pigilan ang bilis ng pag-atake. Sa mababang tinig, mabagal ngunit malinaw, sinabi niya, ang bagal, napakabagal. Para bang hindi siya humaharap sa panganib, kundi sa isa lamang pagsubok na hindi umabot sa kanyang inaasahan. At pagkatapos, isang mabilis na uppercut ang pinakawalan niya. Hindi basta suntok, kundi isang biglang pagsabog ng lakas. Tumama iyon ng diretsong-diretso sa katawan ng kalaban, at sa lakas ng tama ay mararamdaman ang impact hanggang sa likod nito. Muli itong napa-atres habang nakahawak sa kanyang tiyan na namimilipit sa sakit. Masayang sinabi niya rito na sige, bibigyan ko ikaw ng kredito para sa iyong tatag. Muli na naman itong sumugod na naiinis na sinigaw sa kanya na ikaw. Susungkitin ko ang mga mata mo, tatanggalin ko ang balat mo ng buhay, at pahihirapan kitang magmakaawa para sa buhay mo. Nagulat ito nang biglang may isang lumiliwanag na suntok na sumalubong sa kanya. Para bang ang suntok ay may sariling liwanag. Hindi dahil sa apoy o kidlat, kundi dahil sa bilis at lakas na halos hindi masundan ng mata. Pagkatama dito, ilang ulit siyang umikot sa ere sa mismong harapan niya. Mariin niyang sinabi sa malamig na boses, huwag mo akong subukan. Hindi yun sigaw, kundi isang babala. Isang pahayag na may bigat at awtoridad, na parang sapat na ang mga salitang yun para ipaalala kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Habang umiikot siya, makikita ang ngipin nitong nagtatanggalan. Halata ang sakit at pagkangiwi ng mukha. Sa lakas ng tama, kumalat sa ere ang dugo. At pagkatapos, malakas itong bumagsak sa harap niya. Ang tunog ng pagkakadapa ay umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi siya natitinag, sa halip, napaangat siya ng isang paa, matatag at nakatingin sa kalaban. May gulat sa mga mukha nila nang makita ang nangyari. Bigla silang napababa ng sandata, halata ang takot at pag-aalinlangan sa kilos nila. Tila hindi nila inaasahan ang lakas at bilis ng kalaban, at sandaling tumigil ang bawat galaw nila habang iniisip kung ano ang susunod na hakbang. At ilang sandali pa, nagtakbuhan ang mga ito, halata ang takot sa kanilang mga mukha. Habang tumatakas, paulit-ulit nilang sinigaw na hindi siya tao na dapat kalabanin. Bawat hakbang nila ay puno ng pag-aalangan, at ang paligid ay napuno ng kaba at tensyon. Nakangiting nakatingin siya sa mga ito habang sinasabi na oo, oo. Oras na para ma-realize ninyo yan. Nagulat naman. Ito nang binaling ng ating bida ang tingin sa kanya. Habang lumalapit pinapaputok niya ang kanyang daliri sa kamao na sinasabi na isa lang sa inyo ang kailangan ko. Natakot ito sa kanya at bahagyang napa-atres nang papalapit ang ating bida dito. Sa hindi niya namamalayan, bumangga siya sa puno kaka-atres na nagulat ito na napatingin sa likod. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Nakangiting seryoso siya at sinabi na una, bumalik ka at kumbinsihin ang nagbigay ng misyong ito na huwag nang targetin ang espada. Sumagot ito sa kanya na sa tingin mo ba ay posible yan? Sinabing muli sa kanya ng ating bida na nasa sayo kung paano mo gagawing gumana yan. Muli na namang tumugon ito sa kanya na may alternatibo ba? Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na ihatid mo ako sa nagbigay sa iyo ng misyong ito. Nakasalubong ang kilay nitong nakatingin sa kanyang sinabi na paano kung tanggihan ko ang parehong pagpipilian. Sinabi sa kanya ng ating bida na kung gayon, kamatayan ang naghihintay. Lumiwanag ang mata niya at ngumiting sinabi na hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga tauhan mo na nakahiga rin dito. Nagulat ito sa kanyang narinig na napataas ng ulong sinabi sa kanyang sarili na siya ay talagang seryoso. Na makikita ang mukha niyang nakangiti. At pagkatapos lumipat ang eksena sa Taiwan, nagulat na ito sa nag-utos sa kanya na makikita sila sa iisang lamesa.
At sinabi nito na hayaan mong ulitin ko. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Para sa sarili mong kabutihan. Biglang nagulat ito ng tamaan sa kanyang leeg. At makikita ang bakas sa leeg nito na namula. Hindi ito makapaniwala nang pinitik lang ang tubig sa baso nito na tumama sa kanyang leeg. Napasabi pa sa isip na walang senyales ang ginawa niya. At pagkatapos, nakasalubong ang kilay nito na sinabi na sa mga tauhan ko, si Iem-yong ang pinakanatatangi. Gayunpaman, hindi pa nakakabawi ng malay si Iem-yong. Dagdag pa nitong sinabi habang nakahawak sa leeg. Ito na ang tanging dahilan kung bakit kita pinapalampas ay para malaman ang tungkol sa taong nakialam sa aking mga plano. Nakakunot ang noo nitong sinabi pa na sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata.